Good morning, sabi ng baritonong boses. Ground floor po ba? Aniya sa lalaki. Yes, please. Kaya iyon ang pinindot niya. Halatang pauwi na rin ang lalaki. Kapag natapos na siya dito, makakauwi na rin siya. Hanggang 5 p.m. siya ngayon. Tapos, pwede na siyang mga 1 p.m. pa mamaya pumasok dahil mag-overtime siya ngayon. Tahimik silang pareho ngunit nabulabog lang iyon nang bigla na lang huminto ang elevator at namatay ang mga ilaw. Kaagad siyang bumaba sa high stool na inupuan dahil sa takot. Kaya lang nawalan siya ng balanse at nahulog. Ngunit may sumalo sa kanya at pareho silang bumagsak sa sahig ng elevator. Calm down. Calm down. Maybe nawalan lang ng power. Mag-aalun ito sa kanya. Namilog ang mga mata na bumaling siya sa lalaki. Dahil sa takot, ay baliwala na sa kanya ang ayos nilang dalawa. Nakaupo na pala siya sa hita nito at nakalimutang umalis doon. The guy was just so fine. He's gorgeous. Akala niya nga artista ito. Matangkad, malapad ang balikat at dibdib. Nakasuot ito ng black suit na nakalihis ang braso. Hindi naman nagreklamo ang lalaki. Saglit lang niya nakita ang mukha ng lalaki dahil bigla namang namatay ang ilaw. Napakapit pa siya sa damit nito. Mahilig siya sa horror movies kaya kung ano-anong mga senaryong gumugulo sa isipan niya dahil lang namatay ang ilaw ng elevator. Hindi pa naman po end of the world, diba? Yung lalabas tayong sira-sirang mga gusali. Narinig niya ang marahang pagtawa ng lalaki. Sa kanya na pagtantong nakaupo pa rin siya sa kandungan nito. Kaya pahiya siyang tumayo kaagad. Sorry, aniya pagkatapos ay umupo sa gilid. Don't worry, magkakaapo ka pa bago mangyaring end of the world. Kakaiba ang boses ng lalaki. Sa isip niya, bakal dahil nakita niyang gwapo ito. Tumayo ang lalaki at lumapit sa kinauupuan niya. Napalunok siya. Dapat, sa mga oras na to, siya ang nagko-comfort sa mga sasakay sa elevator dahil trabaho niya iyon. Pero heto siya. At siya pa ang unang tumalon dahil sa takot. Naramdaman niya ang katawan ng lalaki na lumapit sa kanya. Nawala ang takot na nararamdaman niya. May tinawagan ng lalaki. I'm stuck in the elevator. Sabihan mo ang technician na pakibilisan ng pag-aayos. Nito sa kausap. Napahinga siya ng maluwag. Are you a newbie? Hindi po. Isang taon na rin po ako nagtatrabaho rito. Okay. Napalunok siya. Naamoy niya ang mamahaling perfume nito. Sorry po kanina, nagulat lang ho ako. Siguro na sobrahan lang ho ako kapapanood ng horror movies kaya siguro ako magagulitin. It's okay. Just calm down next time. Huwag kang magpapanik. Kapag magka-trouble man ang elevator, just breathe in and breathe out. Kapag nasa sitwasyon ka na ganito. Napanganga siya na mapagtantong. Malapit na sa mukha niya ang mukha ng lalaki. Naramdaman niya ang hininga nito. Napalunok siya at alanganin ang pagtango. Kaya lang hindi niya inaasahan ang susunod na nangyari dahil nagulat na lang siya nang bumaba ang labi ng lalaki upang angkinin ang kanya. He deepened the kiss that instant. It took a minute before he stopped. Parang hinihigop ang buong lakas niya sa halik na yon. Sakto naman at bumukas ang ilaw. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Bilang fake wife, gusto ng boss ko na ihanda mo parati ang sarili mo. Dahil darating ang panahon, kailangan mong magpakita sa kanya at magpakilalang asawa. Sa ngayon, malaya kang gawin ang gusto mo. Ani ng tauhan ng lalaking kumuha kay Kamara bilang random wife. Naglapag ng bagang lalaki sa harapan ni Kamara.
Napalunok siya at agad na kinabahan. Sa mga oras na yon ay alam niya ang laman ng bag na iyon. Pera. Dahil sa perang iyon, kumapit siya sa patalim. 500,000 bilang paunang bayad. Hindi alam ni boss ang identity mo. At wala siyang ideya kung anong buhay ang meron ka. Hinayaan niya ako ang maghanap ng suitable para sa trabahong to. Gusto niyang ako nang bahala sa lahat at ayaw niyang madistorbo dahil marami siyang pinagkakaabalahang importanteng bagay. Ito. Ang perang nakuha niya ay pinambayad niya sa bills ng lola niya. Ang lola niya ang nagpalaki sa kanya simula nung mamatay ang kanyang ina at nag-asawa ng iba ang kanyang ama. Kaya sobrang malapit siya sa abuela. Kaya nga gagawin niya ang lahat upang madugtungan pa ang buhay ng matanda kahit na sabihin ng iba na imposible na itong makaligtas sa kamatayan. Ilang saglit pa ay bumaba siya mula sa silid. Ang suot niyang damit ay formal na damit pa ng kanyang ina noong dalaga pa lang ito. Masaya si Kamara na nasusuot niya na ito ngayon. Ang ganda-ganda naman ng apo ko. Puri pa ni Lola Sonia nang makita siya. Napangiti siya sa lola niya at saglit na umikot para makita lahat ng abuela ang disenyo ng damit pati ang pagkakabagay nito sa kanyang katawan. Charan! Anya pa at nag-post na tawa tuloy ang kanyang lola. Kahit puno siya ng problema ay hindi niya nakakalimutang pasayahin ang kanyang lola. Ayaw niya lang na maging siya ay problemahin pa ng kanyang lola. Isang birthday party ang idadao sa bahay ni Olivia. Kaarawan ng ex-girlfriend ng boss nila na si Noah Arevalo. Malapit sa pamilya ni Noah si Olivia. Lalo pat ang ama raw ni Olivia ay isa sa pinakamalaking investor ng kumpanya. Kaya kahit anong hilingin nito sa pamilya ni Noah ay nasusunod. Nang dumating siya sa malaking mansyon ay maingay na ang loob. Wala siyang masyadong kaibigan sa trabaho. Elevator girl lang kasi siya at hindi tulad ng mga nasa building na talagang sa opisina nagtatrabaho kaya pakiramdam ng mga ito. Masyado siyang mababa para kaibiganin. Pero dahil inimbita lahat ng mga empleyado ni Noah Arevalo, kaya kailangan niya rin na pumunta. Nang makapasok siya ay kaagad siyang napansin ni Olivia. Kasama nito ang mga kaibigan na halatang may sinabi rin sa buhay. You came! Nakangisi na bungad ni Olivia. May nangyari hindi maganda sa kanilang dalawa nung unang nagkita sila. Ex ito ni Noah. At malaki ang parte nito sa kumpanya ng pamilya ni Noah. Wala siyang laban dito, alam niya. Kaya sisikapin niya makisama sa babae sa kabila ng pangit na pakikitungo nito sa kanya noong una. Medyo ngumuwi ito nang tingnan ang suot niya. Medyo may kalumaan na ang damit niya. Simpleng floral dress lang na kulay puti. Hindi tulad sa mga ito na halatang mamahalin ng mga outfit. Have a drink, by the way. Alok ni Olivia nang dumaan ng cocktail sa gawin nila. Alanganin naman ng ngiti na umiling siya. Hindi ako umiinom. Ganito kasi kami mag-welcome ng new friend. Nakakasad naman na ayaw mo maging part sa circle of friends ko. Nito at bumuntong hininga. Well, naiintindihan ko, baka nga galit ka pa rin sa akin eh. Ako lang palang umaasang friends na tayo. Namilog pa ang mga mata niya. Agad siyang umiling. Nagpaawa agad si Olivia pagkatapos agad naman na kinomfort ng mga kaibigan. Kaya napilitan na lamang siyang kunin ng baso ng cocktail para lagukin. Hindi siya sure kung tama bang ginawa niya. Ang alam niya, ayaw niya lang na may ma-offend sa kanya kasi tumanggi siya. Namilog ang mga mata ni Olivia. Oh my! You did it! Pumalakpak pa si Olivia, tapos kumunyapit ito sa braso niya. You know what? Sa poolside tayo. Let's get wild! Bulalas ni Olivia sabay hila na sa kanya. May mga naliligo na sa pool. Nakabikini ang karamihan sa mga nandoon. Medyo tinamaan kaagad siya ng ininom kaya hindi na siya makapag-concentrate sa paglalakad. Kararating niya lang tapos biglang lasing kaagad siya. Parang gusto niyang umupo. Pero kailangan niyang sumabay kina Olivia. Malakas ang tunog ng mga stereo at nagkalat ang mga bisita ni Olivia.
Akmang tatayo na siya malapit sa pool nang maramdaman niyang may tumulak sa kanya. Nalingunan niya pa kung sino iyon bago siya bumagsak sa pool. Si Olivia. Hindi siya marunong lumangoy at nagpapanik siya kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang kumawag-kawag sa tubig. Tulong! Bulalas niya ngunit halos hindi na magawa dahil lumulubog siya sa tubig. Narinig niya pa ang tawanan sa paligid. Imbes na tulungan siya ay pinagtawanan pa siya. Ilang saglit pa bago niya napansin na may lumangoy palapit sa kanya para tulungan siya. Kaagad siyang yumakap sa kung sino mang tao ang may mabuting puso na ito na sumagip sa kanya. Ilang beses siyang napaubo na makarating siya sa gilid. Nanginginig at takot na takot pa rin. Muntik na siyang mamatay. What the hell, Olivia? Natigilan siya na makilala ang boses na iyon. Andito rin si Noah at ito ang tumulong sa kanya mula sa muntik ng pagkakalunod. What's the matter? We're just having fun? Pagdadahilan pa ni Olivia. Fun? If she dies, is it still fun for you? Galit na tono ni Noah. Napanganga si Olivia. Hindi makapaniwala na kinampihan siya ni Noah. As if naman I will let that happen, Noah. At saka bakit ba galit na galit ka? Kaano-ano mo ba siya? Hindi ka agad nakapagsalita si Noah. Umiyak na siya at hindi na makapagsalita. Nandoon pa rin ang takot na nararamdaman hanggang sa mga oras na iyon. Tell me! Baliw pa ni Olivia na umiiyak na rin. Unti-unti na nag-angat ang tingin si Noah at tumitig ng mariin kay Olivia. Nagtagis ang bagang ng lalaki bago nagsalita. She's my wife. Natigilan ang lahat ng nandoon. Maging siya ay nabingi sa narinig niya mula sa lalaki. Napanganga ang lahat at palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Are you kidding me? What the heck are you saying? Hindi pa rin makapaniwala si Olivia at idinaan na lamang sa hilaw na tawa. Hindi na siya nakakilos. Papaano nito nasabing siya ang asawa nito? Papaano? Kailan? Isa itong CEO ng kumpanya at isa sa makapangyarihang lalaki sa buong bansa. Kaya, bakit? Walang kasalitan si Kamara sa trabaho kaya kailangan niyang mag-off ng 9. Wala namang kaso sa kanya ang ganon dahil dagdag naman sa sahod niya ang overtime. Malaking tulong na rin yon lalo pat malaki ang kakailanganin niyang pera para sa mga gagastusin sa pagpapagamot sa kanyang lola na may cancer. Isa siyang elevator girl. Halos mag-iisang taon na rin siya sa kumpanya bilang elevator girl. Kung nakatapos lang sana siya ng kahit 2 years na kurso sa college, ay baka mas malaki pa ang sahod niya ngayon at hindi siya magiging hamak na elevator girl lamang. Ngunit kahit papaano ay masaya siya sa trabaho niya. At nagpapasalamat siya na si dinami-rami ng tao sa mundo ay isa siya sa nabayayaang magkaroon ng disenteng trabaho. Good morning, Kamara. Dumating isa sa janitor ng kumpanya na si Dino. Mabait si Dino at hindi nito itinago ang katotohanan na may gusto ito sa kanya. Hayagan ang pagpapapansin sa kanya ng lalaki. May dala nga pala akong ulam dito. Bumili ako ng 2. Naisip ka agad kita nung pabili na rin ako ng ulam. Bumili ako ng 2 para tig-isa tayo. Tapos parehong ulam ang binili ko. Nito at ngumisi ng pagkalaki-laki. Alanganin niya itong tinanggap. Ayaw niya naman na magtampo sa kanyang lalaki kaya tinanggap niya kung anumang ibigay nito basta ba hindi iyon pera. Salamat, niya tsaka tipid na ngumiti. Wala pa sa plano niya magkaroon ng karelasyon. Focus siya sa pag-aalaga sa lola niya at sa gamutan nito. Kaya kahit na may iilang mabait na lalaking nagpaparamdam sa kanya ay hindi niya na muna ine-entertain. Happy lunch, Kamara! Tapos ikomendat pa si Dina sa kanya. Tapos lumabasan ng elevator ang lalaki. Sunod naman na pumasok ang mga bully na taga-marketing department. Do you smell that? May nagbaon na naman sa inyo ng bagoong Ew! Ani ni Zia sabay takip ng ilong.
Oh gosh, Zia, bakit naman kami magdadala ng bagoong may mangga ba? Tapos nagtawanan ng kaibigan ng babae. Alam niya na sa kung saang floor ang tatlo kaya iyon na rin ang pinindot niya. Aware si Kamara sa amoy na pinag-uusapan ni Zia. Actually, ang ibinigay ni Dino na ulam ay may halong bagoong. Tsak, na yun ang naaamoy ni Zia. Hoy, ikaw! Bumaling siya kay Zia nang kalabitin siya nito. Nagtatakang tiningnan niya ang babae. Ha? Aniya. Ano yung dala mo? Iyan ba yung naaamoy ko kanina pa? Ha? Ano? Napakamot siya sa batok. Hindi niya masabing galing nga sa dala niya ang amoy. So, sa'yo nga galing? Namewang pa si Zia. Gaga ka ba? Alam mong close tong elevator. Talagang dito ka pa magsastock ng mga pagkain mo. May pantry naman ah. Uso namang mag-iwan doon. Hindi yung dinadala-dala mo pa. Patay gutom lang? Takot manakaw yung ulam niya? As if naman may kakain pa niyan sa office. Tanga talaga. Ani pa ng ibang mga kaibigan ni Zia sabay tawanan. Well, pulubi kasi. Hindi kasi siya tulad natin. Sahod niya pambili lang ng candy eh. Kaya ano pa bang aasahan niyo mga girls? Bumaling si Zia sa mga kaibigan at lumisi. Napalunok siya. Sinikap niyang hindi maluha. Ano ba kasing alam ng mga to sa buhay niya? Bakit ba ang dalila ng mga ito na i-judge ang isang tao? Nananatili lang siya nakayuko hanggang sa nakalabas na ang tatlo. Araw-araw na ganoon ang asta ni Zia sa kanya, kaya dapat sanayin niya na ang sarili niya. Mula noong unang araw niya hanggang ngayon, ganoon pa rin si Zia sa kanya. Walang pinagbago ang babae. Sa kabilang banda, Prente namang nakaupo sa swivel chair si Noah habang binabasa ang mga files na nasa mesa. Nasa harapan ng tauhan niya na handa parate sa anumang ipag-uutos niya. This is the right time to tell her that she needs to be ready. I'm not sure about the date pero next month ay maaaring umuwi na si Grandma. Aniya sa tauhan habang nakakunot ang noo at nakikipagtitigan sa mga papel sa harap. Copy, sir. Ayaw niyang kapag nalaman ng lola niya na single siya, ay bigla na naman itong mag-set ng date sa isa sa anak ng kaibigan nito. Nagsasawa na siya sa kakasipot sa mga dates tapos ang ending, hindi pala sila compatible. At saka focused pa siya sa negosyo at nag-i-enjoy pa siya sa pagiging buhay binata. Saka mo ibigay sa akin ang profile niya kapag nakaharap ko na siya. Dagdag niya. Si Clavio na ang pinaasikaso niya sa lahat. Wala na siyang oras para doon. Ginagawa niya rin ang mga bagay na ito, hindi lang dahil ayaw niya makipag-date at ayaw niya pang matali. Ginagawa niya ito dahil nagagalit na ang matanda at tinadamay na ang mana niya. Hindi niya raw matanggap ang mga na kapag hindi siya nakahanap ng mapapakasalan. Talagang nagawa pa siyang i-blackmail nito. Wala na siyang pakialam kung sino man ang babaeng nakuha ni Clavio. May tiwala naman siya kay Clavio pagdating sa taste nito sa mga babae. Kukontakin ko na po ba si Amanda para sa etiquette lessons? Anito, tumango siya. Yes, after ko makausap ang fake wife ko. Si Amanda ang isa naman sa inaasahan niyang tao na magtuturo sa soon-to-be fake wife niya para sa mga gagawin at magbibigay ng mga ideya tungkol sa kanyang pamilya at sa kung papaano nito i-handle ang lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Lalo na ang lola niya na siyang talagang dahilan ng lahat ng ito. Bumuntong hininga siya at bumaling sa labas ng office. Everything will be perfect soon. Naiintindihan ni Kamara kung biglang isang araw susulpot si Clavio para kausapin siya tungkol sa napagkasunduan. Nagamit niya na ang pera at paubos na rin. Siya naman ngayon ang sinisingil nito para sa serbisyo niya. Alam mo na kung bakit ako nandito ngayon? Ani Clavio. Tumango siya. Nasa isang coffee shop sila ng kumpanya. Malapit ito sa pinagtatrabahuhan niya pero kahit kailan ay hindi siya nakapasok sa coffee shop na ito. Bagkus ay madala siya sa mga karinderya at kung saan-saang tindahan na alam niyang hindi siya mapapagastos.
Kailangan mo nang ihanda ang sarili mo, Iha. At uulitin ko ang bagay na to. Kargo ka ng boss ko ano man ang mangyari sa'yo sa loob ng trabaho mo. Kaya kailangan mong isantabi ang lahat ng personal mong problema upang matutukan ang trabahong binigay niya sa'yo. Paalala nito. Nakasaad na yun sa kontrata na pinirmahan nito bago pa nito ibinigay ang pera. Kaya tumango siya. Ang hindi alam ni Kamara ay nasa likod lamang ang mesa ni Zia. Nanlalaki ang mga mata ni Zia habang nakatingin sa guy na kasama ni Kamara. Agad na nagulungan ang mga ito at hindi maalis ang pagkagulat sa mga mata. Kilala kasi ng mga ito ang kasama ni Kamara. Marami nakakaalam na si Clavio ay isa sa pinagkakatiwalaan ng CEO ng Arevalo State na si Noah Arevalo. Kaya nga big deal talaga pag may kinausap ito. Samantala, matapos ang pag-uusap ni Kamara at Clavio ay nagdesisyon na siyang bumalik sa pwesto niya. Pabalik na siya sa loob nang bigla na lang siyang hinila ng kung sino. Dinala siya nito sa isang public toilet sa baba ng company building. Tahimik doon at alam niyang walang masyadong gumagamit. Nang humarap sa kanya ang nanghila sa kanya, ay nalaman niyang si Zia pala. Hey Kamara, bakit kausap mo yon? Agad nabungad ito. Kumunot ang noon niya sa naging tanong ng babae. Hindi pa siya nakaka-recover sa pagkagulat. Answer me! Napakurap-kurap siya. Sino? Yung si Clavio. Kumunot ang noon niya. Kilala mo siya? Kung ganon, alam ni Zia kung sino ang boss ni Clavio. Gusto niya na malaman ang totoong pagkatao ng boss niya. At mukhang masasagot iyon ni Zia. Bakit mo siya kilala? Paano? Aniya. Ngumisi si Zia. Bakit mukhang takot na takot ka? Iniisip mo bang aagawin ko sa'yo ang sugar daddy mo? Biglang nagtawanan si Zia at ang mga kaibigan nito. My gosh, girl! May standards naman kami, no? Kung mang-aakit lang kami ng lalaki, we will make sure na may-ari ng kumpanyang aakitin namin at hindi lang isang hamak na utusan lang. Dagdag naman ng isa pang kaibigan ni Zia. Nakalimutan niya nang itanong ang iba pang detalye tungkol sa pagkatao ni Clavio at ang tungkol sa amo nito dahil sa mga binabatong salita ni Zia. Mas naging bothered ang isipan niya sa mga inaakusa ng mga babae sa kanya. Masyado ka na nga ba naghihirap na pati may mga edad pinapatulan mo na, ha? Kamara? Humagikik si Zia. Nakagat niya ang ibabang labi. Hindi ako ganoon. Ngumuso si Zia. Well, afford niya naman ang coffee mo kanina. Ipagpatuloy mo lang yan, girl. Baka dyan ka pa yumaman. Tinapik pa siya ni Zia bago ito umalis doon. Rinig na rinig niya ang tawanan ng mga ito. Kumuyom ang kamao niya. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili pero hindi niya magawa. Parang nagbubuhol-buhol ang dila niya, kaya parang gusto niyang mainis sa sarili. Anniversary ng kumpanya kaya naging abala na rin ang ibang staff. Busy ang elevator pero parang nangihina si Kamara habang naka-duty. Iniisip niya pa rin ang mga nangyari kanina at mga sinabi ni Zia. Isa siyang empleyado roon kaya paniguradong welcome rin siya sa magiging kasiyahan mamaya. Kinagabihan ay nag-ayos na siya. Naka-trouser at shirt crop top siya. Magpapakita lamang siya sa party at aalis din kaagad. Wala rin naman siyang close doon at yak niyang wala siyang makakausap. Maliban na lang kung magpapapansin na naman si Dino. Bandang 8:30 nang dumating siya sa building. Wala nang tao sa lobby maliban na lamang sa night shift na security guard. Nasa malaking hall na ang lahat. Tsak iyon. Kaya't umakyat na kaagad siya. Kaya lang sa entrada pa lang ng function hall ay nakita niya na si Zia kaya kaagad siyang napaatras. Miss, di ba ikaw yung sa elevator? Nagulat pa siya nang sumalubong sa kanyang security guard. Tumango na lamang siya kalaunan. Walang magbabantay ngayon sa elevator. Huwag ka na lang munang sumali sa party ngayon. Binili ng manager kanina na sabihan kita. Ani ng gwardya. Napamaang siya at alanganin ng pagtango. Tumingin siya sa sarili at napabuntong hininga. Wala siyang choice kundi ang magtungo na lamang sa elevator. Mga balundang 11:00 na magkagulo na ang iba sa elevator.
Mukhang masaya na ang lahat habang pauwi na. Nagkwento ang lahat sa nangyari kanina sa party. Ang ilan naman ay mga bandang 1 a.m. lang nakauwi. Hanggang alas 3 naman siya. Tahimik lamang siya na isinara ang pinto ng elevator nang may pumasok. Hindi niya na pinansin kung sino iyon. Good morning po. Aniya na sinisikap na maging friendly at approachable ang tono, kahit na nalulungkot siya. Good morning. Sagot nito sa baritonong boses. Ground floor po ba? Aniya sa lalaki. Yes, please. Kaya iyon ang pinindot niya. Halatang pauwi na rin ito. At kapag natapos siya dito, makakauwi na rin talaga siya. Hanggang 5 pa siya ngayon. Tapos, pwede na siyang mga bandang 1 p.m. na mamaya pumasok dahil nag-overtime siya ngayon. Tahimik silang pareho ngunit nabulabog ng iyon nang bigla na lamang huminto ang elevator at namatay ang mga ilaw. Kaagad siyang bumaba sa high stool na inuupuan dahil sa takot. Kaya lang nawalan siya ng balanse at nahulog. Ngunit may sumalong sa kanya at pareho silang bumagsak sa sahig ng elevator. Calm down. Calm down, maybe nawalan lang ng power. Pag-aalo nito sa kanya. Namimilog ang mga mata na bumaling siya sa lalaki. Dahil sa takot, ay baliwala na sa kanya ang ayos na lang dalawa. Nakaupo na pala siya sa hita nito at nakalimutang umalis doon. The guy was just so fine. He's gorgeous. Akala niya artista ito. Matangkad, malapad ang balikat at dibdib. Nakasuot ito ng black dress shirt na nakalihis ang may braso. Hindi naman nagreklamo ang lalaki, saglit lang niya nakita ang mukha nito dahil bigla na namang namatay ang ilaw. Napakapit siya sa damit nito. Mahilig siya sa mga horror movies kaya kung ano-anong mga senaryong gumugulo sa isipan niya dahil lang sa namatay ang ilaw ng elevator. Hindi pa naman end of the world, diba? Yung lalabas tayo na sira-sira ng mga gusaling makikita natin? Narinig niya ang marahang tawa ng lalaki. Sa kanya lang napagtantong nakaupo na rin pala siya sa kandungan nito. Kaya pahiya siyang tumayo kaagad. Sorry. Aniya tapos ay umupo na sa gilid. Don't worry, magkakaapo ka pa bago mangyaring end of the world. Anito. Kakaiba ang boses ng lalaki. Sa isip niya, baka dahil nakita niyang gwapo ito. Tumayo ang lalaki at lumapit sa kinauupuan niya. Napalunok siya. Dapat sa mga oras na to, siya ang nagko-comfort sa mga sasakay sa elevator dahil trabaho niya iyon. Pero heto, siya pa ang unang tumalon dahil sa takot. Nararamdaman niya ang katawan ng lalaki malapit sa kanya. Kaya nawala ang takot na nararamdaman niya. May tinawag ang lalaki. I'm stuck in the elevator. Sabihin mo ang technician na pakibilisan ng pag-aayos. Nito sa kausap. Napahinga siya ng maluwag. Sa wakas, mukhang may pag-asa na makalabas agad sila. Are you a newbie? Nito. Hindi po. 1 taon na rin po ako nagtatrabaho rito. Oh, okay. Nito. Napalunok siya. Naaamoy niya ang mamahaling pabango nito. Pauwi na ito pero amoy fresh pa rin. Hindi tulad niya na dugyot na kahit kakaligo lang. Sorry po kanina, nagulat lang ho ako. Siguro kasi nasobrahan lang ako kakapanood ng mga horror movies kaya siguro ako magugulatin. Niya at dinaan na lang sa mahinang tawa. It's okay. Just calm down next time. Huwag ka lang magpapanik kapag nagka-trouble ang elevator. Just take a deep breath at kapag nasa sitwasyon ka na ganito. Nito naman. Napanganga siya na mapagtantong malapit sa mukha niya ang mukha ng lalaki. Nararamdaman niya ang hininga nito. Napalunok siya at alanganin ng pagtango. Kaya lang hindi niya inaasahan ang susunod na nangyari. Dahil nagulat na lang siya nang bumaba ang labi ng lalaki upang angkinin ang kanya. He deepened the kiss that instant. It took a minute before he stopped. Parang hinihigop ang buong lakas niya sa halik na yon. Sakto naman at bumukas ang ilaw. Ang namumungay nitong mga mata ang kaagad na bumungad sa kanya. Napanganga siya at ilang saglit pa bago natauhan at umatras. He let out a playful smirk.
Hinawi nito ang wet look nitong buhok. Dumaan ang dila nito sa ibabang labi. Napalunok siya at namimilog pa rin ang mga mata. Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator. Walang sere-seremonyas na tumayo siya at lumabas. Lutang na naglakad siya palabas ng building. Hindi pa rin siya makaget over sa nangyari. Talagang hinalikan siya nito. Bigla na lang nito ang ginawa iyon. Gwapo ito. Sobra. Pero hindi naman tamang bigla-bigla na lang itong nangahalik ng ganoon. Napahawak siya sa ibabang labi habang naglalakad. Ni hindi niya napansin ang isang Bugatti na huminto sa tapat niya. Hey! Gulat at muntik pa siyang mapatalon sa gulat. Nang malingan niya ito ay namilog ang mga mata niya nang malaman na ang lalaki kanina sa elevator itong nasa tapat niya ngayon. Lula nito ng mamahaling sasakyan nito. Too early, you can't commute at this hour. Walang sasakyan na dadaan ngayon dito. You better hop in. Ako na maghahatid sa'yo. Offer nito sa seryosong boses. Natulala siya. Hindi siya makapaniwala na kaya nitong pakiharapan pa siya matapos ang ginawa nito sa elevator. Salamat na lang po pero maglalakad na lang ho ako. Siguro po may makikita naman po akong sasakyan sa unahan. Pagtanggi niya. Tumataas ang rape cases nowadays. Tahimik sa unahan. Walang ilaw. Maraming tambay. Hindi ang mga rapist ang naisip niya ng mga oras na yon, kundi iyong possessed na babae na pinanood niya sa sinehan nitong nagdaang linggo lamang. Iniisip pa lang ni Kamara ang itsura ng possessed na babaeng yon na biglang susulpot sa madilim at tahimik na kalye na yon. Nako, parang sisilaban ang puwet niya sa takot. Kaya mabilis siyang pumasok sa sasakyan. Nakita niya ang multo ng isis sa sulok ng labi ng lalaking ito. Tahimik ang biyahe. Kaya lang binasag ng lalaki ang katahimikan na iyon. I'm Noah. Naubos siya sa sariling laway nang marinig niya ang pangalan nito. Pero imposible. Marami namang Noah sa mundo. Hindi lamang ang CEO ng Arevalo Estate ang may pangalan ganoon. Are you okay? Tanong nito na nakakunot ang noo. Oo, ayos lang ako. Noah palang pangalan mo po. Ibig sabihin ang full name mo po ay Noah Arevalo? Paniniguro niya pa kalakip ng kaba na nararamdaman niya. Nang tumango ito ay napatakip siya sa bibig. Hindi siya makapaniwala. Nakaharap niya ang pinaka-big boss nila. At ang malala ay hinalikan siya nito. You can just call me Noah. Hindi mo na ako kailangan na ipo. Sa tingin ko hindi nalalayo naman ang edad natin. Nito sa seryosong boses. Madalas pilyo ito pero minsan seryoso. Mas lalo lang lumala ang awkwardness dahil sa sinabi nito. Hanggang sa mga oras na iyon ay tila nananaginip pa rin siya. About that kiss? I usually don't talk about it after I kiss someone. Basag nito sa katahimikan. Napalunok siya. Kung ganon, sanay na pala ito sa ganoon. Ilang babae na kayang nahalikan nito? Kung maaari, ayaw niya na rin sana na pag-usapan pa pero naungkat na ito tungkol doon kaya ano pa bang magagawa niya? I'm sorry. Nito kalaunan. Napalunok siya tumango. Hindi niya naman masasabing ayos lang ang ginawa nito. Hindi porket may kaya at boss niya ito ay ito-tolerate niyang ginawa nito. Pero mananahimik na lamang siya at hindi na magsasalita. Susubukan niyang kalimutan ang tungkol doon. Sana nga makalimutan niya. Nagpababa siya sa lalaki sa isang highway na may poste at may maliwanag na ilaw. Papasok sa eskinita ay ang kanila na. Salamat sa paghatid. Aniya sa seryosong boses. Kailangan niya ang trabaho at ayaw niyang magmukhang bastos sa kabila ng ginawa nito sa kanya. Take care. Kamara Fernandez. Nito. Nagulat siya nang nalaman nito ang pangalan niya. Huli na nang malaman niyang pinagsuot siya ng ID ng gwardiya kagabi dahil wala siyang name tag na dala. Tipid ang ngiti na binitiwan niya ito. Kakausapin ko na siya mamayang gabi. Book me an appointment na malapit sa restaurant 8 p.m.
Tell her na hindi siya dapat malate. Hectic ang schedule ko at hindi dapat masayang ang oras ko. So she should be there 8 p.m. sharp. Ani ni Noah sa tauhan na si Clavio. Copy, sir. I will let her know agad-agad. Ani to na agad ring tumalima. Pauwi na ang kanyang lola. Siya ang mismo susundo sa matanda. Kailangan na maayos ang lahat bago pa makarating ito. Kapag hinanap kaagad nito ang asawa niya, ay kailangan nandoon kaagad ang babae. Biglaan ang pag-uwi nito na hindi niya inaasahan. Samantala, puno naman ng takot at pagkabigla si Kamara nang mahimatay ang kanyang lola kinaumagahan. Kaagad niya itong sinugod sa ospital. Ang lola niya at kaagad naman na na-check ng doktor. Napag-alaman niyang malnourished ang kanyang lola. Samantalang parati naman siya nag-iiwan ng ulam sa bahay sa tuwing aalis siya. Ibig sabihin nun ay hindi pala nito masyadong kinakain ang mga pagkaing iniiwan niya. Isa sa side effect ng chemo ang kawalan ng gana sa pagkain, iha. Kapag nagpatalo ka rito, ay tsak na hindi kakayanin ng katawan mo ang susunod na session. Kaya kailangan na sikapin ng lola mo na kumain upang magkaroon ng nutrients ang katawan niya at magkaroon ng lakas para kayanin pa mga susunod na session niya. Ani ng doktor. Hindi basta-basta ang tinuturok ng doktor sa kanyang lola. Gabi-gabi dumadaing ito. Pagkatapos itong maturukan ng chemo, hindi nito sinasabi sa kanya ang nararamdaman nito kaya hindi niya alam ang mga nangyayari sa lola niya. Umiiyak pa rin si Kamara hanggang sa mga oras na iyon. Nakaabang siya sa tabi ng kanyang lola mula umaga hanggang gabi. Kaya mga bandang 9:00 na nang kailangan niyang magtungo sa bahay upang kumuha ng iba pang gamit. Walang bantay ang kanyang lola kaya kailangan niya kaagad na bumalik sa ospital. Laylay ang balikat at pinagmasan niya ang inimpake niyang mga gamit. Bakit kailangan magkaganitong buhay namin? Ano bang kasalanan namin ng lola ko para bigyan niyo kami ng ganitong buhay? Umiiyak niyang turan at panay-pahid ng luha. Nangihinang kinuha niya ang bag ng mga gamit para magtungo na sa ospital. Maliban sa pagkain ay problema rin siya sa mga bayarin sa ospital. Kahit anong sabihin ng doktor para lang matugtungan ang buhay ng kanyang lola ay gagawin niya. Hindi siya magpipigil hanggat kaya niya. Kaya lang said na talaga siya. Hindi niya alam kung anong uunahin. Ang trabaho ba o ang pagbabantay sa kanyang lola? Wala na rin naman siyang kikitain at ipapambabayad sa ospital kapag hindi siya nagtrabaho. Nasa kalsada na siya at handa na sanang pumara ng mga sasakyang dadaan. Miss Fernandez. Isang boses sa likuran niyang narinig. Nilingon niya ang may-ari ng boses. Nakita niya si Clavio. Bumaba ito sa sasakyang dala. Magandang gabi. Anito. Napalunok siya. Tila alam niya na kung anong pinunta ni Clavio roon. Nagtiimbagang siya. Kung kailan sumasakit ang ulo niya sa kakaisip kung paanong susolusyonan ng problema niya, ay dumagdag pa ang isa. Gusto ko makita ngayon ng boss ko. Mag-uusap kayo. Anito. Nagtagis ang bagang niya. Alam niya may obligasyon siya sa mga ito pero sa ngayon, kailangan niyang unahin ang lola niya. Hindi ako pupunta. Sabihin mo sa kanya. Aniya tinalikuran ito. Baka nakalimutan mong binalingan niya si Clavio. Hindi ko yan nakakalimutan, Clavio. Pero may mas importante akong dapat gawin ngayon. Tapos, nang may makita siyang sasakyan ay kaagad niyang pinara iyon. Pinagmasan niya ang labas ng sasakyan at nahulog na naman siya sa malalim na pag-iisip habang nasa biyahe. Sa kabilang banda ay iritado si Noah sa narinig mula kay Clavio. Damn it! What the heck happened to that girl? Iritadong bulalas ni Noah at napahilot sa sentido. Kakausapin ko po siya ulit. Ani ni Clavio sa kalmadong boses. No need. Just tell her na papalitan ko siya. Natigilan si Clavio nung nakita ni Clavio si Kamara. Alam niyang kagagaling lang nito sa pag-iyak. Tsak niyang may malalim na dahilan ng babae kung bakit hindi nito sinunod ang utos ni Noah. Kaya lang, biglang ganito ang desisyon ni Noah. Hindi tuloy alam ni Clavio kung mapipigilan niya pa si Noah.
Kaya kinabukasan ay bumalik ulit si Clavio sa bahay ni Kamara at nakitang muli ang babae doon. Hindi ito pumasok sa trabaho at naabutang nagluluto ng lugaw sa bahay nito. Katulad ng dati, namamagana naman ang mga mata dahil sa pag-iyak. Bala kanyang palitan. Kapag pinalitan ka niya, maaaring bawiin niya sa iyo ang perang naging paunang bayad. Aniya kay Kamara. Tulala si Kamara at nakatitig lang sa nilulutong lugaw. Nang maluto na iyon ay pinatay nito ang apoy. E di palitan niya ako kung gusto niya. Hindi ko na problema yun. Napalunok si Clavio at napabuntong hininga. Handa ka bang ibalik ang lahat ng binayad niya? Hindi ako sigurado pero maaaring mangyari yun kaya gusto ko lang malaman mo ng maaga. Hindi na nga nagsalita pa si Kamara at isinilid na sa baonan ang niluto nitong lugaw. Hindi naman nagsasabi si Kamara tungkol sa buhay nito. Kaya nga nalilito si Clavio sa mga ikinikilos ng babae ngayon. Pwede mo pa rin naman siyang kausapin at ibabalik niya sa iyo ang trabahong yun. Kapag nagpakita ka sa kanya at kung anong desisyon niya, iyon ang susundin. Mukhang ugali niya kasi hindi makiramdam sa mga tao sa paligid niya. Gusto niyang masunod ang lahat ng gusto niya. Hindi na bala kung anong maramdaman ng iba. Bulalas ni Kamara at saka padabog na kinuha ang baonan. Napahilot sa sentido si Clavio. Hindi nagkaintindihan ang dalawa. At saka hindi niya alam kung anong gagawin para maliwanagan ang isip ng dalawa. Sa kabilang banda ay iritado pa rin si Kamara habang pasakay na ng jeep. Pinagmumura niya na ang boss ni Clavio sa isipan niya. Kung hindi lamang dahil alanganin ang sitwasyon niya, ay sisiputin niya naman talaga ang lalaki. Kaya lang ngayon, hindi niya iyon magagawa. Mas kailangan siya ngayon ng lola niya. Samantala, mas lalong nag-ibayo ang galit na nararamdaman ni Noah na ibinalita ni Clavio. Ito ang unang beses na nabigo ang binata sa naging transaksyon. At ang babaeng iyon lang ang nagparanas ng ganoon kay Noah. Salamat po sa lahat. Kailangan ko lang po talaga magtrabaho na. Ilang araw na kaming nasa ospital. Lumalaki na ang bill at hindi pwedeng mapabayaan kahit isa man lang sa nireseta kay Lola. Humahagulhol na si Kamara at hindi na nakatiis ang matandang kaibigan ng kanyang lola na mapaiyak. Ito ang isa sa pinakamalapit sa matanda. Magpakatatag ka, iya. Kakayanin ito ng lola mo. At kakayanin mo ito. Diyos ko, ang bata-bata mo pa para pasanin ng ganitong kabigat na problema. Umaasa akong gagaling na si Fidela. Niyakap siya ng matandang babae. Gagawin ko po ang lahat para gumaling si Lola. Kailangan siyang mapagaling ng mga doktor. Pinahid ni Kamara ang luha sa pisngi. Duty na siya sa umagang yon. Namumugto ang mga mata na umalis siya sa ospital at hinayaan na muna ang kaibigan ng kanyang lola na bantayan ng lola niya. Sa ngayon, kailangan niya na munang pumasok. Nag-leave muna siya ng ilang araw para asikasuhin ang medications ng lola niya. Kaya lang, hindi niya maiwasang isipin ang kalagayan ng kanyang lola. 50% lang ang pag-asang mabuhay ang kanyang abuela. Pakikibaka lang ang chemotherapy. Hindi garantisado na makakaligtas ito mula sa sakit. Nang makalabas na ang mga tao sa elevator, ay saka ni Kamara ibinuhos ang luha na kanina niya pang pinipigilan. Parang mababaliw siya kapag hindi niya iyon dinaan sa pag-iyak. Umiiyak pa siya nang may pumasok sa elevator. Namilog ang mga mata niya at kaagad na pinahid ang luha sa pisngi nang makitang si Noah ang pumasok. Hey, why are you crying? Anit at nilapitan siya. Kaagad siyang kinabahan sa paglapit ng lalaki. Hindi dapat ito nakikitang umiiyak siya. Nasa trabaho siya at dapat magpaka-professional siya. Wala po, napuwing lang po. Pagsisinungaling niya. Agad siyang nag-iwas ng tingin kay Noah ngunit nananatili pa rin na nakatitig ang lalaki sa kanya. Tell me the truth, Kamara. Marahan na sa pagkakataong iyon ang boses ng banata. Napagtanto ng dalaga na kahit magsinungaling siya, ay hindi naman kaya magsinungaling ng mga mata niya. Halata masyado na may problema siya. Sa bahay lang po. May kaunting problema lang. Aniya na idinaan na lamang sa mahinang tawa.
Lumapit pa ng husto ang lalaki at napasinghap siya. Amoy na amoy niya ang panlalaki nitong perfume. At nakaramdam siya ng pag-iinit. Masyado itong attractive at nakaka-intimidate. Nakakapanlambot ng mga tuhod. Nagkatitigan sila ng banata. Animoy nangungusap ang kanilang mga tingin. Nakita niya kung papaanong umalo ng lalamunan ng lalaki. Hanggang sa bumaba na nga ng tuluyan ang mukha nito upang angkinin ang labi niya. Nangihina siya ng saglit itong tumigil sa paghalik. Don't worry, pinatanggal ko ang CCTV dito sa elevator. Nito at humihingal pa. Saka ito yumuko upang ipagpatuloy ang naudlot na halikan. Madalas na nila iyong ginagawa sa susunod pang mga araw. Animoy nasasanay na rin si Kamara sa mga halik ng lalaki. Noah is a good kisser. Hindi niya maitatanggi iyon. Ilang beses siyang nanghina sa tuwing hahalikan siya ng lalaki. Ang tanong lang, ano nga ba sila ni Noah? Komportable siya rito at ganun din naman ito sa kanya. Sa tuwing kasama niya ito ay nakakalimutan niya ang kaibahan ng estado nila sa buhay. Hop in, baby. Ani ni Noah nang pauwi na siya. Napangiti siya at sumakay na lang din sa sasakyan nito. Hindi niya namalayan na sa tuwing kasama niya ang lalaki ay nakakalimutan niya ang problema niya sa kanila. It's raining. Do you want to have coffee in my place? Offer pa ni Noah. Ngumiti siya at tumango. Stable na ang lola niya at may nakuha na siyang magbabantay rito. Kahit papaano ay napanatag na ang loob niya. Namangha naman si Kamara sa penthouse ni Noah. Once a month ko lang nabibisita to dahil madalas ako sa condo at minsan naman ay sa mansyon. Nito, tumangu-tangu siya. Hindi na siya makapagsalita dahil masyado na siyang namamangha sa bahay. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Marichu Kumal from Camarines Norte at Josa Lemoncito from Rojas City, Capiz. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Gumawa na ng kape si Noah habang lumilibot siya sa sala. Napakaraming babasaging bagay roon. Pero wala man lang kahit anong picture. Ilang saglit ay dala na ng binata ang kape at nahihiyang tinanggap niya ito. Siya ang dapat nagtitimpla para sa boss niya. Pero heto at talagang siya pang pinagtimpla. Salamat. Ani at naupo sa couch. Walang picture dito sa sala. Hindi ka ba mahilig maglagay? Ngumiti ito. Ayos lang naman pero wala pa akong oras. Soon, bala kong ilagay ang mga pictures ng asawa at anak ko dito. Napanganga siya at napalunok. Siyempre, alam niya naman na hindi siyang tinutukoy nito. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Ang swerte nila. Hindi na nila kailangang maghirap para mabuhay ng matiwasay. Hindi tulad ng iba dyan na kailangan kumayod ng husto para natigilan siya nang mula sa likod ay niyakap siya ng lalaki. Agad na nagwala ang puso niya sa ginawa nito. Maswerte ka kung ganun. Don't worry. Pupunuin ko ng mga pictures natin ang sala na to. Nag-init ang mukha niya dahil sa sinabi ni Noah. Hindi siya makapaniwalang sasabihin nito iyon. Hindi siya mayaman at hindi rin sobrang ganda. Kaya papaano nito nasasabi iyon? Nang humarap siya rito ay kaagad siyang inatake nito ng masuyong halik. Napapikit siya at napatangay sa anumang gusto nitong gawin. Hanggang sa binuhat na siya nito paakyat sa taas at inilapag sa kama nang hindi pinuputol ang halik. I like you, baby. Bulong ni Noah sa tenga niya. Tsaka siya hinalikan ulit. At sa huli, ay ibinigay niya na nga kay Noah ang iniingatan niyang bagay.
Nablangko na siya at wala na siyang ibang maisip kundi ang gawin ang gusto ng puso niya. At gusto nitong ibigay ang lahat kay Noah. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang sinabi nito. I like you. Ibig sabihin, may puwang siya sa puso ng lalaki. Napakagaan sa pakiramdam na animoy nakalutang siya sa ere. Pakiramdam niya ay dumating na ang swerte sa buhay niya dahil dumating na si Noah sa buhay niya. Kinabukasan ay nagising siyang katabi ang lalaki. Hindi niya mapigilang hindi mapangiti habang pinagmamasdan nito. Hindi pa rin siya makapaniwala na talagang may nangyari nga sa kanila. At siya ang gusto ng gwapo at mayamang lalaking ito. Hindi maalis sa isipan ni Noah ang nangyari sa kanila ni Kamara. Sa lahat ng babaeng naikama niya, ay si Kamara ang nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanya. The girl was virgin. Hindi ito nagsalita tungkol sa nangyari sa kanila. Hinihintay niyang magdemand ito pero wala siyang narinig dito na animoy hindi ito naisuko ang V-card na to sa kanya. Nung una, aminin niyang napansin niya ito dahil maganda ang katawan nito. Pero kalaunan ay nakuha nito ang atensyon niya dahil sa ugali nito. Pero kalaunan ay natuwa na siya sa dalaga. Nawala ang stress na nararamdaman niya this past few weeks. Hanggang ngayon, wala pa siyang nakuhang magkukunwaring fake bride. Dumating na ang kanyang lola at nagpasalamat siya dahil hindi pa nito napag-uusapan ang tungkol sa pag-aasawa niya. Nasa isang meeting siya at napansin niyang kanina pa may text si Clavio. Matapos ang meeting ay agad niyang binasa ang sinabi ng tauhan. From Clavio. Makikipagkita sa iyo ang dating fake bride na nakuha natin. Ikaw ang magdesisyon kung bibigyan mo pa siya ng chance. Napaisip siya. Anong rason at bakit biglang nagbago ang isip ng babaeng yon? Ilang segundo ang dumaan bago siya nakareply from Clavio. From Noah. Sige. Tapos ay binaba niya na ang cellphone. Samantala, halos manlaki naman ang mga mata ni Kamara nang malaman kung gaano ng kalaki ang mababayaran niya this month sa ospital. Vulnerable at mahirap nang ilabas ang kanyang lola kaya nananatili sila sa ospital hanggang sa umabot na ng buwan. Ang halaga ng babayaran niya ay hindi niya kakayanin pa. Talagang sunog petakang magkasakit. Kaya sa pagkakataong iyon ay wala na siyang choice. Hindi nakakayanin ng pagtatrabaho niya ang gastusin. Kaya kailangan niyang ibaba ang pride niya at lumapit ulit kay Clavio. Mabuti na lang at tinanggap naman siya ulit ng boss ni Clavio. Mga bandang 7 p.m. siya makikipagkita sa lalaki. Kung ano man ang mapag-uusapan nila at ang magiging asta nito sa kanya, ay lulunukin niya magkapera lamang. Kailangan niya iyon ngayon. Panay ang tingin niya sa orasan. Ngayong may ka-shifting na siya bilang elevator girl, ay pwede na siyang mag-off ng 3 p.m. Kaya nga kanina pa siya panay ng tingin sa orasan niya sa bisig. Magti-3 na at ready na siyang umalis. May huling sinakay pa siya sa elevator bago siya mag-out. Hanggang sa biglang namatay ang ilaw ng elevator, same noong last time na nakulong sila ni Noah doon. Breathe in. Breathe out. Aniya sa sarili at inalala mga sinabi ni Noah na hindi siya dapat magpanik. Kalma ka lang po, babalik din kaagad yan. Nagkaroon ng natigilan siya sa pagpapaliwanag dahil biglang bumulusok pababa ang elevator. Hindi iyon mabagal kundi sobrang bilis. Lahat ng nasa elevator ay nagsigawan na. Walang mahawakan ng lahat. Nang tumigil ang elevator sa pagkakahulog, ay nahulog din siya sa high stool. Ang masama pa, lahat ay natumba at natabunan siya ng mga empleyadong nakasakay rin doon. Nahimatay na siya pagkatapos. Iritado na naman si Noah nang malaman na hindi na naman pala makakasipot ang fake wife niya. Hindi ko na dapat siya binigyan ng second chance. Bulalas pa ni Noah. Sir, na-aksidente ho ang fake wife na niyo. Kaya po hindi siya makakasipot ngayon. Paliwanag ni Clavio. Natigilan si Noah. Anong aksidente? Ang totoo po niyan ay isang elevator girl po ang babaeng nakuha ko. Nagtatabaho po siya sa kumpanya niyo.
Doon na mas lalong hindi nakapagsalita si Noah. Kung isang elevator girl ang fake wife niya, kung ganon, sino? Dalawa na ngayon ang elevator girl ng kumpanya. Anong pangalan? Kinakabahan niyang tanong. Matagal bago nakasagot si Clavio. Ang pangalan niyo po ay Camara Fernandez. Hindi na siya nakapagsalita matapos yon. Samantala, nang magkaroon ng malay si Camara ay nasa clinic na siya. May makakasama siyang nagka-injury dahil sa aksidente. Medyo hilo pa siya. Tapos naramdaman niya ang sakit ng sugat sa mga pasa sa buong katawan. May mga katulad niyang nabugbog din ang katawan. Tsak niyang naranasan din ang mga iyon na nangyari sa kanya. Ewan, hindi talaga ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, naaalala ko yung nangyari kanina. Babe, ayoko na tuloy sumakay sa elevator ulit. Ani ng babae habang yakap-yakap ang boyfriend nito. Naghihintay na lamang sila ng manager para kausapin sila at dahil sa kapabayaan iyon ng kumpanya kaya magbabayad ang mga ito sa kanila. Naalala niya si Noah. Tsak, nadagdag na naman ito sa poproblemahin ng lalaki. Ilang saglit lang ay narinig niyang tumunog ang phone kaya kaagad niyang dinampot para sagutin ito. Hello, Miss Fernandez? Si Clavio. Kaagad niyang naalala na kailangan niya nga pala na makipagkita sa boss ni Clavio. Agad siyang napatingin sa relos niya. 8:00 na. Namilog ang mga mata niya. Shoot, parating na ako, sorry. Hindi mo na kailangang magpunta rito. Natigilan siya sa sunod na sinabi ni Clavio. Kinabahan siya bigla. Ha? Pero bakit? Hindi na ba akong kukunin niya? Nagbago na bang isip niya? Aniya sa nanginginig na boses. Kapag hindi siyang nakuha nito, hindi niya na alam kung saan pa siya lalapit. Wala na siyang ibang nakikitang paraan. Sa bagay na to lang siya umaasa. Huwag kang mag-alala. May emergency rin siya kaya hindi siya makakasipot. Tatawag na lang daw siya ulit kapag ready na siyang makipagharap sa'yo. Paliwanag pa ni Clavio. Nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya alam kung anong gagawin kung talagang hindi na siya ang kukunin para sa trabahong yon. Dumating ang manager nila at kinausap sila. Ang compensation ay bukas kaagad makukuha ng mga staff na nasangkot sa accident. Ayon sa nalaman nila, ay bumigay raw ang elevator dahil may hindi kaagad napalitan na parte ng mismong elevator. Nagpapasalamat na lamang siya na mga pasa at kaunting sugat lamang ang nakuha niya. At least, buhay siya at ligtas na sila. Pwede na silang umuwi ayon sa manager nila. Nagbihis na siya at nakisabay sa mga empleyado na lumabas ng klinik. Nasa labas na siya ng klinik nang biglang may humila sa kanya sa sulok. Nagkatitigan sina Noah at Camara. Nang makita ni Noah na ligtas ang babae ay kaagad niya itong niyakap ng mahigpit. Oh God, I'm happy that you're fine. Aniya at nakahinga ito ng maluwag. Pangiti naman si Camara na mapagtanto na talagang nagpunta lang si Noah doon para makitang ligtas siya. Oo, ayos lang ako. Ani ni Camara na naiiyak na rin. Ngayon lang kinabahan ng ganito si Noah. Noong malaman niya ang nangyari kay Camara, ay halos paliparin niya ang sasakyan para lang makabalik kaagad sa company at makita ang sitwasyon ng babae. Mabuti na lang at napigilan niya ang sarili kanina na pumasok. Kundi, baka kanina pa siyang nakagawa ng issue sa loob dahil tsak niyang yayakapin niya si Camara at hindi siya mapipigil. I'm sorry. Iyan ang biglang namutawi sa bibig ng babae. Dahil sa nangyari, magkakaroon pa kayo ng pananagutan sa amin. Umiling siya at bumitiw sa yakap at tinitigan ang mukha ng babae. No, I'm sorry. Dahil nagpabayang mga tauhan ko kaya nangyari sa inyo to. I'm gonna fire them anyway. Huwag mong isipin kasalanan mo to. Aniya at hinawakan ng pisngi ng babae. Niyakap niya ulit ito. Sinakay niya sa sasakyan niya si Camara. Napapamura siya sa tuwing nakikita ang galos sa mukha ng babae. Parating pinapaalala ng injury nito na siya ang dahilan niyon. At saka tungkol sa pagiging fake wife ni Camara, wala siyang balak na sabihin sa babae
na siya ang fake husband nito. Ayaw niya munang sabihin sa babae. Darating din ang panahon, masasabi niya ito kay Kamara. Tsak niyang mag-iiba ang tingin ng dalaga sa kanya kapag nalaman nito ang totoo. Iisipin nitong manloloko siya o manggagamit. Ayaw niya ng ganoon. Tsak niya kasi na nasabi na ni Clavio kay Kamara ang tungkol sa mana. Nakukuha siya ng fake wife para makuha niya ang mana ng kanyang lola. Nakatulog na ang babae sa biyahe at hindi niya na napuntahan pa ang bahay ni Kamara. Hindi niya talaga alam kung saan ang bahay nito dahil hanggang sa kalsada lamang siya tuwing ihahatid niya ito. Kaya nagdesisyon na lang siyang dalhin ito sa penthouse. Nagustuhan nito ang penthouse niya. Hindi niya inaasahang sobrang nagandahan nito doon. Para kasi sa kanya, simple lamang iyon at wala namang dating. Pero dahil nagustuhan ni Kamara kaya napaisip na rin siya. Ang guest room ng bahay ang pinagamit niya. Inilipag niya sa kama ang babae at hindi niya napigilang hindi ito pagmastan. Sa mata niya, sobrang ganda ni Kamara. Nagpapasalamat siya lang ang nakakakita noon. Baka kapag may nagkagusto sa babae, bigla na lang itong itago mula sa mga mata ng iba. Hindi niya lubos isiping magugustuhan niya ang babae ng ganitong kalala. Hindi pa siya nagkakaganito sa ibang babae. Kay Kamara lamang. Hinawi niya ang takas na buhok sa mukha ng dalaga at nananatili siya nakatitig dito. Hanggang sa bigla na lamang tumunog ang phone niya. Nang tingnan niya ay nalaman niyang si Olivia Zachary. Nakalimutan niyang bumili ng bagong SIM card para hindi na siya matawagan ng babaeng ito. Tumayo siya at nagtungo sa terasa ng silid. Sinara niya ang sliding door upang hindi madistorbo ang natutulog na si Kamara. "Yeah, what do you want?" Tamad niyang sambit nang masagot niya ang tawag. "Honey, at last sumagot ka rin. You know what, kanina pa ako tumatawag sa'yo pero hindi ka sumasagot. I'm worried. I heard about the accident." "Really? What do you want, Olivia? Ano bang gusto mo?" Putol niya sa sasabihin pa sana nito. "I'm just worried lang naman eh. What's wrong with that? Para namang wala tayong pinagsamahan yan." Nito sa malambing na boses. "Ayoko nang kinakausap ang mga ex ko, including you." Niya sa seryosong tono. Ouch! I was hurt. Hindi ka pa rin ba nakaka-get over sa nangyari sa atin? Hindi mo pa rin ba ako nakakalimutan hanggang ngayon? Ako pa rin palang laman ng puso mo until now. Ngayon ko lang nalaman. Nagtagas ang bagang niya sa mga narinig mula rito. Delusional masyado tong babaeng to. At talagang iniisip pa nitong dahil dito kaya ayaw itong makausap. "Uuwi na ako bukas dyan, ganyan ka pa rin sa akin? You know what? Need natin ng closure para makamove on sa akin, honey. Alam ko mahirap akong kalimutan. Yan din ang nararanasan ng ibang lalaki na naging ex ko. Hindi ka nag-iisa, kaya naiintindihan kita." Umikot ang eyeball niya sa mga pinagsasasabi ni Olivia. Ito ang isa sa rason kaya ayaw niya sa babaeng ito. Masyadong mataas ang tingin nito sa sarili at feeling nito, lahat ng tingin dito ay naiinggit. O mas worst, may gusto rito. "Sunduin mo ako," demand ni Olivia. "Ayoko, busy ako. Ibang tao na lang ang..." "I called grandma. Siya mismo nagsabing sunduin mo ako sa airport." Putol pa nito sa sasabihin niya. Napapikit siya ng mariin. Olivia is just getting into his nerves. Ito pa, magaling itong magpasipsip sa lola niya dahil alam nitong sumusunod siya sa anumang ipag-uutos ng kanyang lola. The woman is such a manipulator. Hanggang ngayon, pakiramdam niya hawak pa rin siya nito sa leeg. Wala naman na sila, pero umaakto pa rin nitong girlfriend niya at iniisip nitong head over heels siya dito. Kung hindi lang dahil nireto ito ng lola niya noon, ay baka hindi niya kailanman naging ex si Olivia. Nang magkakilala sila ng babae ay bigla itong nagsabi sa lola niya na gusto nitong makarelasyon siya. Ito mismo ang nagdemand at nang makahanap ng mas better ay biglang sasabihin gusto nitong mag-end na ang relationship nila. As if naman may pakialam siya. Hindi matatawag na relasyon iyon kung one-sided lang naman. At napilitan lang siya dahil sabi ng lola niya. Subukan niya baka mag-click sila. Pero sa simula pa lang ay wala na talaga. Wala silang pag-asa ng babae.
Nagpapasalamat siya at nakahanap agad ito ng ibang guguluhin kaya kaagad silang naghiwalay. Malakas ako sa grandma mo, baka nakalimutan mo, honey. So, tomorrow? Huwag ka malilate ha? Magagalit ako. Nito sa nanunod yung boses. Hindi naman nakita ni Kamara si Noah buong araw. Iniisip niyang baka abala pa rin si Noah lalo na at nakisabay pa yung elevator incident. Naaawa na siya sa lalaki. Balak niyang pasikretong puntahan ito sa executive office upang ipagtimpla ng kape at gawin kung anumang makakagaan sa loob nito. Malapit na rin naman siyang mag-out. Ilang saglit pa ay may pumasok sa elevator mula sa parking lot. Isang matangkad na babae na animoy pang modelo ang katawan. Maganda, maputi at makinis ang balat. Halata sa itsura na hindi ito purong Pinoy. May dugong banyaga ang babae. Excuse me po, anong floor po? Bumaling sa kanyang babae na nakaangat ang kilay. Napalunok siya ngunit unang tingin pa lamang mukhang hindi na approachable ang babae sa mga katulad niya. Topmost floor please sa opisina ni Noah Arvalio. Nito na naka-crossed arm pa. Okay po. Tapos ay pinindot niya na ang button ng executive office. Nagtataka siya. Kaano-ano kaya ni Noah ang babaeng to? Bakit sa executive office ang punta? At mukhang hindi tungkol sa business ang sadya. Parang may kumurot na kung ano sa sulok ng puso niya. Pinigilan niya ang sarili na maramdaman iyon. Naghalikan at may nangyari na sa kanila ni Noah. Pero hindi nito naisip na ligawan siya. Wala silang label. Hindi niya alam kung anong meron sila. Kaya wala siyang karapatang maramdaman ng selos. Nakita niyang humugot ng alkohol ang babae at naglagay sa kamay. Kaya lang tumulo iyon sa mamahaling heels nito. Oh shoot! Kairita talaga na duman pa yung baby ko. Reklamo ni Olivia. Hanggang sa bigla na lang siya nitong binalingan. Masama ang tingin ng babae na animoy may kasalanan siya. Hindi naman siya may gawa nun. Anong tinitingin-tingin mo lang dyan? Help me! Tanga ka ba? Bulyaw bigla nito sa kanya. Kaya agad siyang nagbigay ng tissue. Pero mas lalo lang ito nagalit. Bobo! Anong gagawin ko sa tissue na yan? Pamumunas mo po sa sapatos niyo. Aniya sa naguguluhang tingin. Oh my God, boba talaga. Bulyaw nito sa kanya. Nagtagis ang bagang niya. Empleyado siya pero hindi ibig sabihin na pwede lamang siyang bulyawan ng ganito. Si Noah nagpapasahod sa kanya at hindi ang babaeng ito. Wala siyang ginawang masama at ginagawa niya lamang ng maayos ang trabaho niya. Wala itong karapatang gawin iyon sa kanya. Kaya mo pong punasan ng sapatos niyo dahil may mga kamay naman po kayo. Aniya sa formal na boses. Kaya lang nagulat na lamang siya nang bigla na lamang siyang sinampal nito. Napahawak siya sa pisngi nang tinamaan ang kamay nito. Namanhid saglit iyon dahil sa lakas ng pagkakasampal. How dare you? You know what? Sasabihin ko kay Noah na tanggalin ka. Elevator girl ka lang. Meaning, wala ka pa talagang nararating sa buhay. Compared to me, mas maliit ka pa kesa sa langgam. Nito't dinuro-duro na siya. Nagtagis ang bagang niya. Sinikap niyang pigilan ang sarili. Matangkad ito, ngunit alam niyang kapag pinatulan niya ito ay wala itong panama sa lakas niya. Pero kapag nangyari nga iyon, ay maaaring siya naman ang malagot at baka mapakulong pa. Vulnerable ito in physical aspect pero powerful ito dahil sa yaman ito. Hindi ito basta makakapasok sa executive office kung basta-bastang tao lamang ito. Sa mga oras na iyon ay yun na lamang munang isinaksak niya sa kukote niya upang mapipigilan niya ang iritasyon na nararamdaman niya. Nandyan ang lola niya at kailangan siya nito. Hindi pwedeng masangkot siya sa anumang gulo. Ilang saglit ay dumating sila sa tamang floor. Sakto naman nakita kaagad nila si Noah na naghihintay rin sa elevator. Kaagad siyang iniwan ng babae. Nakayuho na siya sa sahig dahil pinoproteksyonan niya ang sarili habang hinahampas na siya ng bag. No honey, oh my gosh! Akmang yayakap si Olivia at magpapaawa sa lalaki
Pero nalampasan siya ni Noah at dumiretso kay Kamara na nakaupo na sa sahig ng elevator at dumudugo na rin ang gilid ng labi. Gulo-gulo na rin ang buhok ng dalaga na animoy sumabak sa gyera. Kamara? Bulalas ni Noah sa bayakap kay Kamara. Namilog ang mga mata ni Olivia. Hindi niya inaasahan na mas uunahin pa nito ang empleyado nito kaysa sa kanya. What the heck, Noah? Iritadong bulalas ni Olivia. I'm done with you, Olivia. Ani ni Noah sa mabigat na boses at inilalayan si Kamara na tumayo at sinarado ang pinto ng elevator. Naiwang tulala si Olivia. Tahimik lamang si Kamara habang nasa biyahe. Sabi ni Noah ay iuuwi siya nito. Dumaan sila sa klinik at napagamot na siya. Parang gusto niyang pagtawanan ng sarili dahil sa mga ginagawa ng babaeng yan sa kanya kanina ay 6 na tauhan na siya. Imbes na pagtuunan ng pansin ng lola niya ay iniisip niya pang tungkol sa kanila ni Noah. Kung talagang gusto siya nito, sana matagal na siyang niligawan nito. Pero imbes na ligawan ay ninakaw lang ito ang pagkababae niya. Wala itong binanggit. Pagkatapos noon, 6, wala lang. Nang makarating sila sa adjust niya ay tahimik siyang bumaba. Hindi na siya naghintay pa na pagbuksan ng lalaki. Kamara, wait! Tawag nito. Tumigil siya pero hindi niya nalingon si Noah. Nananatili lamang siyang nakatalikod. I'm sorry. Hindi ko alam na pupunta siya. Hindi ko alam na gagawin niya yun sa'yo. Don't worry, kakausapin ko si... Hindi na, ayos lang ako. Marami ka pang ginagawa. Bumalik ka na. Pagtapoy niya pa rito. Are you mad? I'm sorry, Kamara. Nagtagis ang bagang niya at napalunok. Hindi siya galit sa lalaki. Galit siya sa sarili niya. Galit siya dahil masyado na siyang ilusyonada. Pakiramdam niya, prinsesa siya at posibleng mahalin niya siya ng totoo ni Noah. Naging mabait lang naman si Noah sa kanya. Yun nga lang, naging mabait ito dahil nakuha nito ang gusto sa kanya. Magkaiba ang mundo nila. Sobrang yaman nito, habang hampas lupa lamang siya. Kung ihahanay ang mga babae na magugustuhan ni Noah, paniguradong kahit sa huling pila ay hindi siya kasali. Dahil wala naman talaga lahat sa kanya ang pwedeng magustuhan ng isang lalaki. Umiling siya at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit ang realisasyon na iyon ay nadagdagan pa ng sa birthday mismo ni Olivia ay sabihin ni Noah na siya ang asawa nito. Nang balingan niya ang likuran ay nakita niya si Clavio. Pagkatapos ay lumapit ito kay Noah upang bigyan ng towel dahil basang-basa ito matapos niyang sagipin mula sa pool. Napaatras siya. Doon lang tila nag-sink in sa kanya ang lahat. Ibig sabihin ay siya ang fake wife ni Noah. Ang binayaran nito ng malaking halaga upang magkunwaring asawa at makuha na nito ang mana ng lola nito. Doon, mas naging klaro ang lahat sa kanya na ginagawa lamang ni Noah ito para mapaamo siya at magpatuloy siya sa pagkukunwari bilang asawa nito. Tumulo ang mga luha niya at biglang tumakbo ng akma siyang lapitan ni Noah. Tinanggal niya ang sapatos niya at binitbit iyon, tapos ay nagpatuloy ito sa pagtakbo. Humahagulhol siya habang tumatakbo. Kamara, please come back! Nakarinig siya ng sigaw sa likuran niya. Kaagad siyang nagtago sa sulok. Pinipigilan niya ang sarili na mapahagulhol. Natatakot siyang baka marinig siya ni Noah at kapag nakita siya, ay bigla na naman siya nitong amuhin. Baka madala na naman siya sa kasinungalingan ng binata. Baka magpa-auto na naman siya. Nang hindi niya na marinig ang boses ni Noah, ay kaagad siyang umalis sa pinagtataguan at naghanap ng masasakyan pa uwi. Niyakap niya ang una na makauwi siya at nakapasok na sa silid. Buong magdamag siyang umiiyak. Binuhos niya ang galit sa pag-iyak. Lahat ng oras at araw na nakasama niya si Noah ay pinagsisihan niya. Sana hindi na lang siya nag-apply sa kumpanya na iyon. Sana hindi niya na lang tinanggap ang offer nito upang umaktong asawa. Sana hindi niya na lang nakilala si Noah. Hindi kaagad siya nakatulog nung gabing yon, kaya mugto pa ang mata niya kinabukasan. Maaga siyang umalis at nagulat siya nang makita ang kotse ni Noah sa kalsada pagkalabas niya.
Mabuti na lang at may pwede naman siyang ibang madaanan para matakasan ng lalaki. Tutungo siya sa ospital ngayon at doon na muna magpapalipas ang oras. Ayaw niyang guluhin siya ng lalaki sa kanila. Apo, masayang bungad ng kanyang lola sa kanya. Kaagad siyang niyakap ng matanda. Kita ang kasabikan sa mga mata nito. Miminsan na lang silang magkita. Ngayon niya lang ulit ito nadalaw. Namiss kita ng sobra. Natatawang sambit ng lola niya. Namiss din po kita la. Ani at napapikit pa. Abay nakakaburyo rito sa ospital. Parang gusto ko na tuloy umuwi na lang at magtungo tayo sa isla para doon na lang tumira. Parang nag-aaksaya lang ako ng oras dito sa ospital eh. Nito at mapait ang ngumiti na bumalatay sa mukha. Ang tinutukoy ng kanyang lola ay ang isla kung saan ito ipinanganak at saan ito pinalaki ang kanyang ina. Doon na rin siya nag 5 years old kaya may puwang din sa puso niya ang lugar na iyon. Kung hindi dahil namatay ang kanyang ina ay hindi sila tutungo sa syudad upang makipagsapalaran. Habang pinapakinggan niya ang kanyang lola, pakiramdam niya na papagod na ito sa sitwasyon nito. Parang gusto na nitong sumuko at ipagpasa Diyos na ang lahat. Kung kaya ng lola niya na lumaban pa, di lalaban din siya. Pero kapag ganito na parang hindi na nito kaya at gusto na lang lumagay sa tahimik, ay pagbibigyan niya ito kung iyon ang gusto nito. Mabilis nang umakyat mula sa stage 3 cancer ay naging stage 4 na ngayon ang cancer ng kanyang lola. Oo nga po. Tapos bumili tayo ng maraming crabs. Gusto niyo ng ganun, diba? Tapos pakukuluan, diba? Sabay niya sa topic ng kanyang lola. Nakangiti siya pero ang totoo nasasaktan siya at parang dinudurog ang puso niya habang pinagmamasdan ng mahinang katawan ng kanyang lola. Pinagdarasal niyang sana lang ay tumagal pa ng kaunti ang buhay nito at makasama niya pa ito ng kaunti. Kahit kaunti na lang. Hinawakan niya ang tuyot na palad ng abuela niya. Payat at nangihina na ito. Tapos wala itong ibang nakikita sa ospital na ito kundi ang 4 na sulok ng silid kasama ang iba pang pasyente na lumalaban din para mabuhay. Dapat itong nasa labas at inilalaan ng nalalabing oras para maglibang. Kinabukasan ay winither lahat ni Kamarang natitirang pera sa bangko. Konti lang iyon at alam niyang hindi iyon kakasya sa bayarin sa ospital. Pero wala siyang magagawa. Tingin niya ay makakadilihensya pa naman siguro siya kapag nakarating sila sa isla. Bumalik siya sa ospital upang magbayad niya. Kaya lang nagulat siya sa sinabi ng cashier. Paid na po ang bills ninyo, wala na po kayong babayaran. Kumunot ang noon niya. Bagong programa po ba ito ng gobyerno? Umiling ito. Ay hindi po, may nagbayad na po ng bills ninyo. Sino? Ani ang nakaramdam ng kaba. Hindi po nagpakilala, basta lang sinabing babayaran niya ang bills ninyo. Agad na sumagi sa isipan niya ang tatay niya. May ibang pamilya na ito ngunit minsan ay nagpapadala ito sa kanya. Naisip niyang baka ang tatay niya iyon. Sa kabilang banda ay seryosong kaharap ni Noah ang mga building sa labas ng kanyang opisina. Tumutungga siya ng alak mula sa hawak na baso. Ilang saglit ay dumating si Clavio. Gaya ng utos mo, nabayaran ko ng bills nila sa ospital. Imporma ni Clavio. Tumango naman siya. Thank you. Bumaling siya sa pinagkakatiwalaang tauhan. Bata pa lamang siya ay si Clavio ng butler niya. Mukhang matagal-tagal tayong hindi magkakasama nito, Clavio. Iiwan ko na muna sa pangangalaga mo ang lola ko. Napabuntong hininga naman si Clavio. Kailangan mo ba talagang umalis, iho? Kailangan mo ba talagang iwan ng kumpanya? Gumiti siya at bumaling sa labas. Nandyan ang isa pang apo ng kanyang lola. Willing na willing itong maging kanang kamay niya noon. Matalino at madaling matuto. Kaya sa ngayon, sa taong iyon lang muna niya kayang ipagkatiwala ang kumpanya. Kung may mawawalang importanteng bagay sa'yo, kapalit ng pera, pipiliin mo ba ang pera? Makahulog ang tanong niya kay Clavio. Ang pera ay mapapalitan, pero ang taong nawala sa'yo ay hindi na.
Sa simula pa lang, wala naman talaga siyang balak na pamunuan ng kumpanya ng kanyang lola. Pero dahil siya ang pinakamatanda sa mga apo ng kanyang lola, ay napilitan siyang akuin ang responsibilidad na iyon. Aaminin niyang mahalaga sa kanya ang mana noon. Pero noong natagpuan niya ang taong mas mahalaga pa kaysa sa pera, kaya niya na ngayong mawala ang karangyaan. Masundan niya lamang kahit hanggang sa kabilang buhay ang taong iyon. At si Kamara iyon. Pipiliin ko ang taong mahalaga sa akin. Ang sagot naman ni Clavio. Napangiti siya. Mabuti naman at pareho sila ng pinili. Inilabas si Kamara ang mga kamay sa bintana. Hindi di aircon ng bus na sinasakyan nila kaya preskong hangin lamang ang pumapasok sa loob ng bus habang bumabiyahe sila patungo sa daungan ng mga bangka. Upang madali silang makarating sa isla ay sasakay sila ng bangka. Mura ang bangka at mas mabilis. Hindi tulad kung sasakay sila ng bus patungo doon aabutin ng 5 oras. Yakap-yakap niya ang lola niya habang nakasakay sila sa bangka patungo sa isla. May sementong bahay silang naiwan doon sa isla na pwede nilang balikan. Tama nga ito, mabubuhay silang tahimik sa maliit na lugar na iyon. Ang bahay na inabutan nila ay puno ng mga matataas na damo. Kailangan na iyong linisan at ang loob naman ng bahay ay sobrang ayos pa. Walang nasira o ano. May mga takip din na puting tela ang mga gamit sa loob upang hindi dapuan ng mga alikabok. Nako, ang tagal niyong nawala. Parati ko naman nadadaanan ng bahay niyo dyan at nasisilip ko minsan. At saka nung nakaraan, binawasan namin ng mahahabang damo. Baka kasi pamahayan na ng mga ahas. Alam mo naman, may mga apo na rin ako at patakbo-takbo pa riyan. Ani ng dating kapitbahay nila. Malaki ang pasasalamat niya at kahit papaano ay naging maayos naman pala ang naiwan nilang bahay. At dahil maliit na lugar lang ang Santa Isabela, kaya kumalat kaagad sa mga taga roon ang pagdating nila ng kanyang lola. May iilan na bumisita agad sa lola niya, lalo pat nalaman ng mga itong nagkasakit ang kanyang lola. Salamat po, aniya sa ginang na may dala pang sinabaw na bangos. Talagang ganoon sa lugar nila. Trato nilang lahat sa mga taga roon ay parang magkakamag-anak na. Sila-sila lang din kasi ang parating nagkikita at maliit lamang ang baryo. Mas lalong gumanda itong apo niyo, Lola Fidela. Ani ng isang kapitbahay na kaagad na tumabi sa upuan kasama ang kanyang lola. Ay nako, aba maganda ang lola eh. Kaya syempre, mamanahin talaga ng apo ko yon. Pagbibiro pa ng kanyang lola, nagtawanan pa ang mga nandoon. Napangiti na lamang siya habang pinagmamasdan ang kanyang lola. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit gustong-gusto na bumalik ng kanyang lola sa lugar na iyon dahil iyon sa mga mamamayan ng Santa Isabela. Mga ilang oras din silang sinamahan ng mga kapitbahay doon kung ano-ano na ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Maging ang mga batay ay pinagchichismisan pa ng mga ito. Napapailing na lamang siya. Linggo ng umaga ay nagsisimula na rin siyang magtabas ng damo. Pinutulan niya ang mga puno na masyado ng mayabong. Naninibago siya at nahihirapan ng gumamit ng itak. Kaya sa inis niya ay binali niya na lang ang mga sanga gamit ang kamay. Oh, luto ng malalaking hipon, tara na't kumain. Ani bigla ng kanyang lola na may dala pang sandok pagkalabas. Namilog ang mga mata niya. Bakit kayo nagluto? Sabi ko naman sa inyo ako na lang mag-aasikaso noon. Tinaasan siya ng kilay ng kanyang lola. Ang hindi hinakuha sa lola niya ay ang katarayan nito. Anong gusto mong gawin ko? Magkulong sa silid at magbilang ng butike? Nito pa. Inakbayan niya lamang ito para manahimik na. Masarap magluto ang lola niya. Namiss niya iyon kaya naubos niyang sinabawan na hipon nang hindi niya namamalayan. Kahit payat at nangihina na ang katawan nito, ay nagkikikilos pa rin ito sa bahay. Hindi ito sanay na tumunganga. Sabi nga nito, ay baka maaga itong mamatay kapag hindi ito magkikikilos. Sabi ng iba ay mabuti iyon para kay lola niya. Pero, siya itong nag-aalangan dahil alam niyang nangihina na ito. Umpisahan mo ng basahin ang recipe book ko mamaya. Baka bigla ka na lang mag-asawa dyan tapos iilang putahe lang ang alam mong lutuin.
Nabilaukan siya sa sabaw matapos marinig ang sinabi ng lola niya. Oh, bakit? Wala ka bang balak? Nako, mag-asawa ka na hanggat nandito pa ako. Para naman may kikilatis pa dyan sa mapipili mo. At nang mabigwasan ko pa kapag walang trabaho tapos manliligaw sa'yo. Natawa na lang siya sa dinugtong nito matapos siyang makainom ng tubig. Wala pa akong balak ngayon, La. Hindi pwedeng walang trabaho, ha? Hindi baling hindi mayaman o ano man dyan, basta masipag. Yung kaya kang buhayin at hindi katulad sa ama mo na babaero. Nito pa, nagkibit balikat na lamang siya. Wala siyang alam sa totoong nangyari sa magulang niya at kung bakit nagkahiwalay ang mga ito noon. Payapa silang natutulog kinagabihan. Kaya lang kahit ganoong katahimik ang lugar ay hindi kaagad siya dinalaw ng antok. Naalala niya na naman si Noah. Kinaumagahan na isang maagang katok ang bumuhad sa kanila. Siya naman ang nagbukas ng pinto at nakita ang barangay captain na may kasama mga tauhan at may bitbit na mga groceries, 2 sako ng bigas at kung ano-ano pang mga kagamitan sa kusina. Ano pong atin? Niya na nagugulahan habang sinusulya pa ng mga inilapag ng mga dala ng mga ito. Magandang umaga. Narinig namin na nakauwi na pala kayo. Nandito lang kami kasi namimigay ng donasyon ng barangay. Kasama kasi kayo sa listahan nung nakaraan kaya inihatid na namin dito. Paliwanag ng barangay captain. Alanganin ng ngiti na binitawan niya. Tapos madala ng kapitan nila ang mga iyon ay umalis din kaagad ito. Ngunit sa unahan, nakaabang ang isang mamahaling sasakyan. Tinted ang windshield ng sasakyan. Ngunit kapansin-pansin ang lalaking nasa loob. Bumukas ang bintana matapos kumatok ang kapitan. Bumukas iyon at sumungaw ang mukha ni Noah. Sir, gaya ng utos ninyo ipinasok na rin namin ng bigas sa bahay nila. Nagpasalamat po ang apo ni Lola Fidela. Report ng kapitan. Pagkatapos ay inabutan niya ng pera ang kapitan. Halagang 10,000 iyon gaya ng napag-usapan. Ang totoo niyan ay maliit lamang iyon. Pero iyon kasi ang demand ng kapitan kaya pinagbigyan niya na. Sige, salamat. Tumango lamang ang kapitan tapos ay umalis na sakay ng sasakyan ng barangay. Pinaandar naman ni Noah ang sasakyan at nadaanan niya ang bahay ni Nakamara. Nakita niya ang babaeng masayang kausap na ang lola nito. Paniguradong ikakwento na nito sa matanda ang kunyaring donation mula ako na sa barangay. Napangiti pa siya at nagpatuloy na sa unahan. Kahit tumigil na ang lola niya sa chemo, ay patuloy pa rin itong nagpa-follow up sa doktor. Nasa ospital sila sa araw na iyon. Lunes at maraming pasyente, lalo pa't public hospital iyon. Nakakuha sila ng mga results sa mga tests na pinapagawa sa lola niya. Kaya lang nagulat sila sa sinabi ng nurse. May nagbayad na ho kaya wag na ho kayo magbayad. Hintayin niyo na lang ho ang result sa dugo. Parang katulad lang din noong nasa syudad sila. May nagbayad din ng bills nila. Pero hindi niya rin alam kung sino. Lola, may tatawagan lang po ako ha. Hintayin niyo lang po muna ako rito. Iniwan niya ang matanda sa may waiting area ng lobby ng ospital. Kaagad niyang tinawagan ng tiyahin niya upang tanungin sa number ng kanyang tatay. Wala ba kayong kontak? O kinokontak ka man lang ba niya? Ani ng tiyahin niya. Wala na po ilang buwan na rin. Ay nako talagang yung si Roberto. Nakalibutan niya na yatang may iba pa siyang responsibilidad dito. Anak ka rin niya. Iritadong bulalas ng kanyang tiyahin. Hindi niya na dinugtungan pa ang tungkol sa kanyang ama. Mas lalo lang hahaba ang usapan gayong wala naman iyong maitutulong. Kahit magreklamo sila, ganoon na talaga ang ama niya. Hindi na magbabago iyon. Nang tawagan niya ang ama niya ay nakailang ring pa muna bago ito sumagot. Tay? Aniya. Oh, Kamara, anak, bakit napatawag ka? Nako, wala akong pera ngayon. May kailangan ka bang bilhin? Imbis na kamusta ang ibungad sa kanya, ay iyon agad ang sinabi nito. Hindi naman iyon ang tinawag niya. Nagpunta po ba kayo sa Santa Isabela? Aniya rito. Hindi na, tsaka parati akong busy. Tsaka tinatawag ako ng misis ko sa susunod ka na lang tumawag ha. Tapos hindi pa man siya nakakapagsalita ulit, ay nagawa na nitong ibaba ang tawag.
Ni hindi ito nag-alinlangan na babaan siya ng tawag. May pait sa mukha niya nang magpakawala siya ng sarkastikong ngisi. At talagang iniisip niyang ang ama niyang nagbayad ng bills nila. Halos wala nang ang oras sa kanya. Kaarawan niya at hindi man lang magawang mag-text para sa greetings. Kaya ano pang aasahan niya sa ama niyang yun? Kinabukasan ay mag-isa siyang nagtungo sa pamilihan ng gulay sa sentro. Naiwan ang lola niya sa kanila dahil mananahi pa raw ito. Maaga siyang umalis upang maaga rin makauwi. Ikaw ba yung apo ni Fidela? Ani ng may edad na tendera. Opo, sabay tango. Nako, ang laki mo na pala. Hindi agad kita nakilala. Nagduda lang agad ako nung una, sabi ni, tama ako. Nakangiting tura nito. Pangiti-ngiti lamang siya. Marami itong tanong sa kanya lalo na tungkol sa kanyang lola. At saka habang nagtatanong ang babae, ay abala naman siya sa paghahanap ng magandang carrots at talong. Pinipili niya kasi na may mga tuyot ng kasali sa mga tumpok ng gulay. Sa kabilang pwesto ay ganoon lang ulit ang mga tanong. Pwede nga lang ay i-record niya na ang sagot niya tapos iparinig na lang sa magtatanong para isahan na lang. Napapagod na siyang kakasagot sa mga tanong na paulit-ulit. Akmang liliko siya sa kabilang pwesto nang biglang may tanaw siyang pamilyar sa kanya. Nakatalikod ito pero talagang pamilyar siya. Kaya kaagad niyang sinundan. Hanggang sa maabutan niya ito at hinawakan niya ang braso nito upang pigilan. Noah? Aniya sa lalaki. Kaya lang pagharap nito, hindi naman pala ito si Noah. Ibang lalaki iyon na napagkamalan niyang si Noah. Sorry. Akala ko kakilala ko. Pahiya na ngumiti siya sa lalaki at kaagad na umalis doon. Tulala siya na makauwi. Minabuti niya pang i-double check ang pinamili niya dahil sa pagkalutang niya kanina. Mabuti na lang at kumpleto naman na iyon. Saka siya matamlay na umuwi. Hanggang sa bumuhos ng ulan. Wala pa man din siyang dalang payong kaya wala siyang choice kundi ang magpaulan na lamang. Habang umuulan ay hindi niya naiwasang maiyak. Naaalala niya na naman si Noah. Akala ko ba kakalimutan mo na siya? Bakit iniisip mo pa rin siya? Galit na tura niya sa sarili. Naglakad siya pa uwi at hapon na. Malapit lang ang kanila mula sa sentro. Nagpapasalamat na rin siya at umulan. Malaya siyang makakaiyak nang walang makakapansin. Pinilit niya naman nakalimutan ng lalaki. Pero araw-araw niya itong naaalala. Hindi isang beses na may napagkamalan siyang si Noah. Ilang beses na iyong nangyari. At naiinis na siya sa sarili. Napaka-imposible namang maligaw ni Noah sa Santa Isabela. Unang-una, ginagamit lang siya ng lalaki para sa pansariling interes nito. Pangalawa, mayaman ito at kaya siya nitong palitan sa isang pitik lang. Pangatlo, magkaibang mundo nila at hindi siya nababagay para rito. Napakaraming rason para masabi niyang hindi sila pwede sa isa't isa. Samantala, hindi naman alam ni Kamara na sa malayong pwesto, nakatayo si Noah. Nakamasid si Noah mula sa palengke. Nakasunod siya sa dalaga hanggang doon at nagkasya na lamang na pagmasdan nito mula sa malayo. Galit si Kamara. Naiintindihan ni Noah iyon. Hindi niya alam kung posible pang maibalik ang dating pagsasama nila. Iyong dating pagtrato ng babae sa kanya. Basa si Kamara ng ulan. Nakikita ni Noah. Ni hindi mo lang ito nag-abalang sumilong. Ani mo'y kay lalim ng iniisip ng babae. Gusto niya itong lapitan at hilahin pagilid pero hindi niya magawa. Ayaw niyang kapag nakita siya nito ay maisipan na naman itong tumakbo palayo. Ayaw niya nang guhuluhin ang tahimik na pamumuhay nito kasama ang lola nito. Pinimbestigahan niya si Kamara at nalaman na may sakit na cancer ang lola nito. Kaya naman pala pumayag ito na maging fake wife niya kapalit ang 500,000 pesos. Umuwi ang mga ito sa probinsya, gayong stage 4 na ang cancer ng lola nito. At sa tingin niya ay gusto na lang sulitin ng dalawa ang nalalabing oras. Sa kanya lang naintindihan ang pag-iyak ni Kamara noon. Ito pala ang malalim na dahilan na tinago ng babae. Ni hindi mo lang ito nagawang i-share ang tungkol doon sa kanya. Masyadong malihim ang babae.
Ay nako, ano ba naman to? Umaga-umaga ay mainit ang ulo ng lola ni Kamara. Ang paborito kasi nitong silya sa sala ay nasira. Iyong isang paa ng silya ay inaanay na. Maganda ang disenyo ng upuan, ngunit marupok ang kahoy na ginamit. Hayaan niyo na yan, La. Ako nang bahalang magkumpuni niyan. Presenta niya pa para hindi na nito isipin pa ang sirang gamit. Nako, babae ka kaya hindi po pwede. Ayon sa nalaman ko, may bagong furniture shop doon daw sa kabilang kanto. Doon mo na lang kaya dalhin yan. Huwag mo nang ayusin yan. Mamaya niyan, mapukpok mo pa ng martilyo ang kamay mo. Napabuntong hininga siya at tumango. At katulad nga ng sinabi ng lola niya ay may furniture shop nga sa kabilang kanto. Sinakay niya lamang sa kariton ng bangko tapos dinala sa shop. Nakita mo yung may-ari? Nakausap mo? Kilig na sabi pa ng isa. Kumunot naman ang noon ng Kamara. Nang pagkarating niya sa shop ay nagkukumpulan ng mga dalaga sa labas niyon. Sabi ng lola niya ay bagong bukas lang ang shop na iyon. Sa isip niya, kaya siguro pinagkakaguluhan dahil bagong bukas. Pumasok siya sa shop at nakitang abalang lalaki niyon sa loob. Ang nakakagulat ay may itsura, halos mga trabahante ng shop. Napalingon siya sa labas. Kaya naman pala napakaraming babae doon. Napatangu-tangu siya. Bumilib siya sa marketing strategy ng may-ari. Lalo na't magagaling maglilok ang mga poging trabahante na yun. May available ba? May ipapagawa sana akong upuan eh. Aniya sa isang tauhan na abala sa ginagawa. Si sir na ho sa loob ang mag-a-assist sa inyo. Iginiya siya ng lalaki patungo sa loob ng shop. Pagkabukas niya sa double door na gawa sa babasagin, ay tumunog kaagad ang wind chimes. Bumulaga kaagad sa kanya ang magandang wall displays na nililok din. Namangha siya sa ganda ng loob ng shop. May I help you? Isang baritono at pamilyar na boses ang nagpatigil sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at nagulat nang makita kung sino ang nasa likuran niya. Napaatras siya. Si Noah. Bakit nandito ang lalaki? Anong ginagawa nito dito? Kamara? Banggit nito na bakas din ang pagkagulat sa mga mata. Hindi niya na hinintay na makapagsalita pa ulit si Noah. Otomatikong gumalaw ang mga paa niya palabas ng shop. Nagmamadali siyang umuwi at nakalimutan niya nang dalhin pabalik ang sirang upuan na ipapaayos niya pa sana. Napakaraming katanungan ang gumugulo sa utak niya. Minsan iniisip niyang baka nananaginip lang siya. Tapos bigla na lang magising. Kaya lang, mulat na mulat siya. Hindi siya natutulog. Talagang si Noah ang nakita at nakaharap niya. Hindi pa rin siya maperme matapos ang nangyari. Gabi-gabi niyang iniisip ang pagkakaharap nila ng lalaki. 3 araw na ang nagdaan. Hanggang sa isang umaga ay isang pick-up ang pumarada sa labas. Good morning po, galing po sa furniture shop. I-deliver lang po namin ang upuan ninyo. Ani ng isang pamilyar na boses. Hindi niya na napigilan ng lola niya dahil nabuksan na nito ang pinto ng bahay at nakipagngitian na sa dumating. Oh, pasok ka iho, pakilagay na lang muna dito banda oh. Salamat. Malumanay ang boses ng kanyang lola. Ayaw niya nga sanang bumaba pero umakyat ang lola niya. Kamara, apo, bumaba ka muna at harapin mong nagde-deliver ng upuan. Ayoko namang paalisin siyang hindi muna nakakapagmerienda. Nito. La, hayaan niyo na lang siya. Sabihin niyo lang na maghintay, huwag niyo akong pabababain. Reklamo niya. Kaya lang nagalit na ang lola niya at naghintay na raw ang lalaki sa baba kaya napilitan siyang bumaba. Kaagad na nagsalubong ang mga tingin nila ni Noah. Kinurot niya ang sarili. Baka sakaling magising siya. Baka panaginip lang ito. Pero totoong nandito nga ang lalaki. Nasa sala nila. Ngumiti si Noah. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Lola, sira na rin pala itong isang paa ng upuan ninyo. Ani ni Noah na bumaling sa lola niya. Ngali-ngali naman siya nagtungo sa sala para harapin si Noah. Oo iho, pero sa susunod na kapag nagkapera ulit ako. Bumaling siya sa upuang itinuro ni Noah. Ayos lang naman iyon. Nauupuan pa nga eh. Pero medyo kinakain na nga ng anay ang kaunting parte ng upuan.
Tapos kapag ginawa ulit ni Noah ang upuan, ay tsak na magkikita na naman sila. Nasa healing process na siya at ayaw niya nang umaaligid sa kanya ang lalaking ito. Oo, maayos pa yan. Pwede pa nga upuan eh. Mukhang aabot pa naman yan ng 10 taon. Matibay pa yan sa relasyon nila. Singit niya kaagad. Nagkatitigan sila ni Noah. May multo na ngisi ang labi ng lalaki. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin. Kapag sinisimula ng anayin, surely hahawa yan sa kabilang paa ng upuan. Hindi magandang materyales at pagkakagawa kaya hindi yan aabot ng 10 taon. Baka next year wala na kayong upuan. Animo at kinukumbinsi pa rin ni Noah ang lola niya. Next year pa pala eh. Di next year na lang namin papagawa. Singit niya ulit. Hindi siya papayag na mananalo itong si Noah. Libre na lang po, gagawin namin yan. Since bagong bukas naman po ang shop namin. Parang welcome gift na lang po ng shop namin. Hindi na nagpaawat pa si Noah. Nakagat niya ang ibabang labi sa inis. Sa bandang iyon, alam niyang talo na siya. Mahilig kasi sa libre itong lola niya. Talaga, iho? Kumislap pa ang mga mata ng kanyang lola. See? Aakit na sana siya matapos makapagmerienda ni Noah, pero bigla na lang siyang tinawag ng lola niya. Apo, ihatid mo muna dyan sa labas itong mabait na si Noah. Napakamot na lang siya sa iritasyon. Nakita naman niya ang ngisi ni Noah. Wala siyang choice kundi ang samahan nito. Nauna siya sa daanan. Siniguro niyang hindi niya ito makakasabay. Kamara, bigla na lang siyang nitong tinawag nang akma na siyang babalik sa bahay. Nakarating na sila sa kawayang bakod. Pinakita niya ang kalamigan ng mga mata niya nang balingan niyang lalaki. I'm sorry. Nagtagis ang bagang niya. Lahat ng nangyari sa kanila noon ay malaking bagay para sa kanya. Hindi iyon malulunasan ng simpleng sorry lang. Pero sabi niya nga, nasa healing process na siya kaya kailangan niyang tanggapin ang lahat ng sakit at kalimutan. Tumango siya. Okay. Akmang aalis na siya na magsalita na naman ito. Gagawin ko ang lahat para ibalik yung dating tayo. Kumuyom ang kamao niya. Gusto niyang sabihin tigilan na siya nito, pero ayaw niya nang pahabain pa ang usapan. Kaya iniwan niya si Noah doon. Nagpunta lang si Noah doon para guluhin siya. Wala itong maidudulot na maganda sa kanya. Kailangan niyang kalimutan ang lahat. Isasara niya ang pintuan niya para kay Noah. Wala itong puwang sa puso niya. Kaya lang, para lamang siyang baliw na kinukumbinsi ang sarili. Dahil sa tuwing nakikita niyang lalaki, animoy halimaw na nagwawala ang puso niya sa dibdib. Tinatraidor siya ng katawan niya at naiinis siya. La, gusto ko pong isama si Kamara na mamili ng materyales sa bayan. Mas maganda siyang tumingin ng design since alam niya po ang taste ninyo. Isang araw ay bigla na lamang sumulpot sa pinto nila si Noah at sabihin iyon. Ding siya ay hindi agad nakakapa ng irarason sa lola niya. Nako, mabuti nga iyon. Apo, sumama ka nga. Agad naman na sumang-ayon at sobrang tuwang-tuwa pa ang lola niya. Binigyan niya ng masamang tingin ng lalaki. Apat talagang nagpaalam pa ito sa lola niya para hindi na siya makatanggi. Wala siya sa mood nang sumakay siya sa sasakyan ni Noah. Sa pagkakataong iyon, ay isang Jeep Wrangler ang dala ng lalaki. Ilang sasakyan ba meron ng lalaking to? Sa isip niya. Fasten your seatbelt. Anito sa kanya. Iritadong inayos naman niya ang seatbelt niya pero matagal bago niya nakabit kaya ito ang yumuko upang magkabit. Napasinghap siya at kaagad na nagwala ang puso niya. Ang traidor niyang puso. Nang makarating sila sa bayan ay mabilis na nakalabas si Noah at agad na nag-abang sa pagbaba niya. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto. Nagkatitigan sila pero kaagad siyang umiling. Hindi dapat siya magpadala sa mga ganyang gestures ni Noah. Nang magsimula na silang pumili ng mga materials ay panay ang tanong ni Noah sa kanya. Ganito ang design sa tingin mo? Anito. Kahit iritado siya ay tinuro niya naman ang mga design at tsak na magugustuhan ng lola niya. Nang matapos sila sa pagbili ay bumalik na din kaagad sila sa sasakyan. Kaya lang sa daan ay biglang bumuhos ang ulan.
Sa lakas niyon ay hindi na halos makita ang daan kaya kailangan nilang huminto muna sa tahimik na lugar. Walang katao-tao na ikinatakot niya. Hindi siya kay Noah natatakot kundi sa sarili niya. Dahil sa tuwing malapit ang lalaki ay parang nagbawala ang puso niya at hindi siya mapakali. Natatakot siyang baka bigla niya nalang baliin ang rules niya. Wear my jacket. Malamig, Kamara. Nito sabay offer ng jacket nito. Hindi niya iyon tinanggap at hindi niya pinansin ang lalaki. Nananatili lang siya nakatingin sa labas. Kaya lang biglang kumulog kaya nagulat siya at hindi na malayang sumiksik na siya sa tagiliran ng binata. Ilang saglit pa bago niya napagtanto iyon. Akmang aalis siya sa pwesto at babalik sa upuan pero pinigilan siya ni Noah. It's okay. Keep closer. Tapos ay niyapos siya nito. Napatingala siya upang bigyan sana ito ng galit na tingin nang bigla na lang sa pagtingala niya ay naglapat na ang mga labi nila. Napakalapit na pala ni Noah at hindi niya iyan agad na malayan. Gumalaw ang labi nito at napatangay siya. Gusto niyang pagalitan ng sarili. Pero kung sasabihin niyang hindi niya gusto ang ginagawa ng lalaki, pakiramdam niya, nagsisinungaling siya. Dahil ang totoo, nagugustuhan niya ito. Ito ang gusto ng puso niya at ng katawan niya. Binuhat siya ng lalaki upang iposisyon sa kandungan nito. Nakahiwalay ang binti niya sa kandungan nito at patuloy ang halik. Malalim at nakakaliyo. Dumaloy ang init mula sa ulo niya pababa. Naramdaman niya ang namumukol sa pantalon ni Noah. Dumaing pa siya nang bumaba ang halik nito sa leeg niya. Please, accept me again, baby. I want you back. Garalgal ang baritono nitong boses. Napaungol siya nang itaas nito ang damit niya. Nakagat niya ang ibabang labi dahil sa matinding sensasyon. Baby, please. May pagsusumamo sa boses ni Noah. Yes. Natigilan ng lalaki sa narinig. Namumungay ang mga mata niya nang magkatitigan sila. Naiinis siya sa lalaki. Pero ang katawan niya, traidor. Sinusunod nito ang gusto nito. Yes? You mean, nakabalatay ng pag-asa sa mga mata ni Noah? Sige, bibigyan kita ng chance. Lumawak ang ngisi sa labi ni Noah. I want you to be my girlfriend. For real. Nahiya namang umiwas siya ng tingin. Okay. Hilalikan siya nito sa pisngi. Inayos nito bigla ang damit niya at pinag-jacket pa siya. Akala niya naman ay may mangyayari na sa kanila. Nakaramdam siya ng pagkadismaya pero parang gusto niyang sapukin ang ulo. Talagang nadismaya pa talaga siya. Siya itong babae. Hindi ka pwedeng buntis na maglalakad sa altar. Ani bigla ni Noah sabay halik sa kamay niya. Natigilan siya at napabaling sa lalaki. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito. Kakaibang vibes noong nakabalik sila sa bahay. Kasama nila si Noah sa hapunan at nagpakitang gilas naman ng lola niya sa pagluluto ng ginataang alimango. Na-enjoy nila ang pagkain at humirit pa ang lola niya bago nakaalis si Noah. Iho, dito ko na ulit maghapunan bukas, ha? Kulang na lang sabihin ng lola niya na doon na rin tumira si Noah. Hinatid niya ang lalaki hanggang sa gate ng bahay. Dalhin ko na lang po kaya ang mga gamit ko dito. Aampunin na yata ako ng lola mo eh. Pagbibiro pa ng binata. Kumunot ang noon niya. Mabait lang si lola. Lumapit ito at masuyong hinawakan ng mga kamay niya. Pakiramdam ko ngayon palang boto na siya sa akin na maging grandson-in-law ah. Mayabang na tumingin sa kanya si Noah. Napangisi siya kalaunan. Hindi niya inaasahang lalabas ang pagkabulero nito ngayon. Nagulat pa siya nang nakawan siya nito ng halik sa labi bago umalis. Hindi tuloy siya nakatulog kaagad ng gabi yon. Parati niyang iniisip ang mga nangyari sa pagitan nila ni Noah. May bisita tayo, hinahanap ka. Nagising na lamang si Kamara na iyon nung bungad sa kanya ng lola niya. Ang nais sa isip niya ay si Noah na naman ang nandoon. Nag-ayos siya ng sarili at nagilamos bago nagtungo sa sala.
Kaya lang isang may edad na babae ang nakita niyang kaharap ng kanyang lola sa may sala. Mukhang hindi basta-basta ang matandang yon. Mamahalin ang dalang bag at ang pananamit. Naka-heels kahit na maputik ang daanan nila. Maganda ang matandang yon sa kabila ng katandaan. Nang mapansin niya ang matandang bisita ay kaagad itong bumaling sa kanya. Ngumiti ito sa kanya. Habang bakas naman ang pagtataka ang mga mata niya habang papalapit. Hello, Iha. Ako nga pala si Amara Arevalo. Ako ang lola ni Noah. Parang naitulo siya sa kinatatayuan niya nang marinig ang sinabi nito. Pakiramdam niya ay nasa isang drama siya sa TV na pupuntahan ng mayamang parents ng lalaking mayaman para sabihin hindi siya nararapat para sa anak nito o apo. Tapos babayaran ng malaki para layuan niya ang kasintahan na mayaman. Parang nakakabaliw pero inaasahan niya na ang ganoong eksena ngayon. Ngunit imbis na yun ang mangyari ay ngumiti sa kanya si Amara Arevalo. Ikaw ba si Camara Fernandez? Alanganin siyang tumango at nagbitiw ng tipid ng ngiti. Opo, madam. Masaya ako makilala ka, Iha. Hindi ko inaasahan na nandito sa harapan kong kahinaan ng apo ko. Natigilan silang lahat. Maging ang kanyang lola na kuryoso lamang ay napalapit sa sala. Ano pong nagawa ng apo ko? Ani ng lola niya na handang ipagtanggol siya kahit nangihina na ito. Umiling si Camara at ngumiti. Ayos lang, wala namang masamang ginawa ang apo mo. Masaya nga ako at sa wakas ay nakatagpo na rin ng babaeng magpapabago sa apo ko. Talagang iniwan niya ang kumpanya namin para lang sundan itong apo mo rito sa isla. At nahirapan din kaming hanapin ang islang ito. Napanganga naman ang kanyang lola sa narinig. Biglang hinawakan ni Amara ang kanyang kamay at ngumiti sa kanya. Iha, irerespeto ko kung ano man ang desisyon mo. At minsan lang akong hihingi ng pabor sa'yo. Hindi ako aasa na pagbigyan mo pero gusto kong sana bigyan mo ng chance ang apo ko. Mabuti siyang tao at mahal na mahal ka niya. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Hindi niya inaasahang talagang iniwan ni Noah ang karangyaan para lang sumunod sa kanya. Iniisip niya noong una na walang ibang mas importante sa lalaki kundi ang yaman at mana. Pero ngayon napagtanto niyang nagkamali siya sa paghusga kay Noah. Tumulo ang luha niya tumango. Mahal ko rin po ang apo ninyo. Umuwi ako rito dahil akala ko wala akong puwang sa puso niya pero pinatunayan niyang nagkamali ako. Kumislap ang mga mata ng matanda. Matagal ko na pong nabigyan ng chance ang apo ninyo at sa pagkakataong ito ay pareho naming aayusin ang dapat ayusin. Naluha ang matanda. Lumapit naman sa kanya ang kanyang lola upang yakapin. Ilang saglit ay dumiting ang humihingal na si Noah. Wala na po kayo magagawa. Pakakasalan ko po si Camara, hindi niyo po ako mapipigilan. Kaagad na bungad ni Noah. Hindi pa nga nito alam ang totoo dahil doon ay nagtawanan silang tatlo sa naging reaksyon ni Noah. Nagtaka naman ang binata at napatingin sa kanya. Ani mo'y hinihingi ang sagot niya. Apo, kumalma ka, wala kang kalaban dito. Tsaka bago ka magdemand ng kasal, tanungin mo si Camara kung papayag ba siya. Tinapik ng lola nito si Noah. Pasensya na kayo sa apo ko ha. Nasasanay itong babae ang lumalapit dito kaya't hindi marunong mag-handle ng relasyon. Ay sana'y mahaba ang pasensya mo rito, Iha. Siya naman ang binalingan ni Amara at ngumiti. Ngumiti naman siya tumango. Makalipas ang 2 taon, dumaan sila sa pinakamahirap na dagok ng buhay nila. Na maalam ang kanyang lola Fidela. Ngunit alam ni Camara na masayang umalis ang kanyang lola. Sapagkat naabutan pa nito ang apo nito sa tuhod at nakarga nito ang anak niya sa huling pagkakataon. Malungkot ngunit may kalakip na saya dahil sa wakas nakapagpahinga na rin ang kanyang lola Fidela. Marami ang dumating sa libing. Marami ang nagmamahal sa kanyang lola. Marami rin ang nalungkot sa pagkawala nito. Sumama siya kay Noah sa syudad. Kailangan nitong balikan ng kumpanya dahil sinabi niya rito. Alam niyang gustong tulungan ni Noah ang lola nito sa pagpapatakbo sa kumpanya, kaya gusto niyang ibigay ang gusto ng lalaki. 8:00 ng umaga, bumaba si Camara sa isang mamahaling sasakyan. Dumating na sila sa venue ng photoshoot.
5 taon siya sa ibang bansa upang mag-aral at magtayo ng sariling pangalan. Nabuo niya ang Camara Cosmetics. Isa ito sa pinakamalaking brand sa local at international man. Kaya pagka-uwi niya ay dinumog kaagad siya ng media. Mrs. Camara Arevalo, pwede ko po ba kayong one-on-one interview? Offer ng isang malaking media platform na nagawa pang maghintay sa pagdating niya sa photoshoot venue para doon. Tumango siya na ikinagulat naman ng reporter. Ngunit sa paglalakad niya kasabay ng mga makukulit na mga reporter, ay isang batang umiiyak ang nakita niya. Nabunggo ito ng mga reporter kaya agad niyang nilapitan. Ayos ka lang? Ani niya sa bata. Mama! Ngumawa ang bata. Pinatahan niya ito. Hanggang sa isang batang malaki ang tiyan ang lumapit sa bata. Ayos ka lang ba anak? Nasaktan ka ba? Sabi ko naman sa'yo huwag kang saan-saan nagsususuot eh. Pangaral nito sa batang umiiyak. Tumayo ang babae para harapin sana siya, pero natigilan ito nang mamukaan siya. Namukaan niya naman ito. Ito si Zia. Ang bully noon sa kanya noong isa pa lamang siyang elevator girl. Kaagad niyang napansin ang dumi ng ice cream sa damit nito, tapos ay may pasarin nito sa gilid ng bibig. Ani boy nang bubugbog ito. Pasensya na po. Ani ni Zia na nahihiya pa. Kaagad nitong hinila ang anak at lumayo. Sinundan niya ng tingin si Zia. Lumapit ito sa lalaking tingin niya ay asawa nito. Nakita niya kung papaanong dinuro nito si Zia. Tapos parang pinapagalitan pa nito ang babae. Napabuntong hininga siya. Ilang saglit ay nagsimula pang photoshoot. Maraming nag-offer ng interview sa kanya pero hindi niya napagbigyan lahat. Matapos ang photoshoot ay isang mamahaling sasakyan ang pumarada sa venue. Bumaba naman ang matikas sa Sinoa. Kumaway ito sa mga kamera. Tapos ay nilapitan siya at masuyong hinawakan siya sa bewang. Masyado ka nang expose sa mata ng lahat. Nagsiselos na ako. Bulong ni Noah. Natawa na lang siya. Inalalayan siya nito patungo sa kotse. Kumaway muna siya sa mga reporter bago pumasok sa kotse. At isang maganda at cute na batang nasa edad 4 ang kaagad na bumungad sa kanya. Sobrang saya niya. Si Candice, ang baby girl nila ni Noah. Baby ko! Mangiyak-iyak niyang turan habang yakap ang anak. Sinundo niya pala ako ni daddy mo? Yes, mommy! Ngumisi ang bata. Family date natin ngayon, remember? Ani naman ni Noah tapos ay kumindat. Ang madaldal niyang anak ay kaagad na nagkwento ng nangyari sa school. Walang magawa si Noah kundi ang mapailin. Nako, talagang nagmana lahat sa'yo. Ani ni Noah. Kamukhang kamukha niya kasi ang anak nila. Tapos, kaugali niya rin. Napapangiti na lang siya habang pinagmamasa ng alak nila. Napagtanto niyang, hindi ibubuhos ng Diyos sa'yo ang mga problema kung alam niyang hindi mo kakayanin. Ang mga problemang iyon ay pagsubok lamang upang maging mas matatag ka pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!